May nangyaring masama kay Mama. Pumunta ka agad sa ospital. Miss Chen, ginawa na po namin ang lahat pero hindi niya talaga kinaya. Ano? Ito po ang death certificate. Pakipirmahan na lang po. Bukod pa po dyan, ang biyanan niyo bago siya pumanaw ay inayos ng kanyang libing. Para sa sarili niya, nag-order po siya ng urn na nagkakahalaga ng 8 milyon. Naghihintay na lang po sa pag-claim. I-charge na lang sa car na ito. Sa asawa ko yan. Sige po. Chenlan! Nababaliw ko na ba? Bakit ka gumastos ng 8 milyon? Patay na si Mama. Umuwi ka kaagad. Anong pakialam ko kung patay ng nanay mo? Gusto mo pang magkita tayo? Bahala ka! Pinakaayaw ko ay yung mga babaeng marunong tulad mo. Nanay mo yun. Sira ulo. Pa, Lan. Nung gusto mo talagang pakasalan si Kinseng, hindi mo inalintana kahit maputol ang relasyon sa pamilya. 2 taon nang lumipas. Dapat bumalik ka na. pa, Bakit? Anong nangyari? Ikaw lang ang anak ko. Kung gugustuhin mo, matatanggap ko si Kinseng. bala ko nang makipag-diborsyo kay Kenzeng. Pagkatapos ng diborsyo, uuwi na ako. Totoo ba? Oh, susundin ka ni Papa ha? Ihanda agad ang sasakyan. Sunduin natin ang anak ko dahil uuwi na siya. Sige po. Bukas ng 8:00 ang libing sa lumang bahay. Huwag kayong mahuli. Kenzeng, 2 taon mo na akong iniiwasan. Ngayong pagkakataon, dapat umuwi ka para mag-divorce. Itong malditang babaeng to. Nagkaroon pa ng lakas ng loob gastusin ang pera ko. Honey, sino yung tumatawag? Nagbabenta ng insurance. Halika dito. Nagbibenta ng insurance daw? Nakikipag-inisan ka sa nagbibenta lang ng insurance? Bilisan mo na maghanda ngayong gabi. Kakain tayo kasama si Papa. Para sa usapan ninyo tungkol sa proyekto ng Ihaw Group, Siyempre. hindi ba? Pag nakuha mo ang partnership ng Yao Group, ikaw na ang magiging bagong big time sa high chain. Paano mo naman ako mapapasalamatan? Kahit ano, pwede. Kahit buhay ko pa ibibigay ko sa'yo. Ang sweet mo talaga. Sige na, magpalit ka na ng damit. Sige. Gumastos ng 8 milyon? Chinlan, wala ka talagang hiya. Paano mo nagawang gumastos ng pera ng asawa ko? Bukas, gagawin kitang mas miserable kaysa sa kamatayan. Lan, nasan si Kinseng? Hindi sinasagot ang tawag, pati text, ni minsan hindi nag-reply. Huwag na nating hintayin. Tamang-tamang oras na ito. Hindi dapat magkamali. Lan, sa loob ng 2 taon, ikaw talagang nahirapan. Si Kinseng abala sa kirir sa labas. Hindi mo lang inalagaan ang biyanan mo. Nag-ipon ka pa at tinulungan siyang bilhin ang bahay na to. Pag bumalik si Kinseng, kami talaga, pagagalitan namin siya para sa'yo. Hindi na kailangan. Kung may dapat kayong sabihin sa kanya, sabihin yung bilisan niyang divorce. Ano? Divorce? Ay nako. Lan, ang mga lalaki, career-minded talaga. Hindi naman masamang bagay yun. Kung hindi siya abala sa labas, magagawa mo ba basta-basta gumastos ng 8 milyon? Yung perang yun, nanay niyang gumastos. Anong kinalaman ko doon? Ay, hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Sige na tito, may mga kamag-anak pa sa labas. Pakitulungan na lang po na ayusin ang pangasikaso. Tingnan mo ang anak mong pinalaki.
Ni sa libing hindi dumating. Sabi busy daw sa trabaho sa labas. Pero malamang gumigimik lang. Kung sino-sinong babaeng kasama. Sino dito si Chinlan? Kayo po ba'y kamag-anak ng pamilya Ken? Bakit ka ba basta na lang nananakit? Basta na lang? Ikaw mismo ang dapat masampal. Kabit kang hayop ka. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Hindi mo ko kilala? Ito, nakikita mo ba to? Ang 8 milyon sa card ni Kenzeng, ikaw ang gumastos, hindi ba? Ako ang gumastos. Pero, card yun ang asawa ko. Nandito ka pa't nagsisinungaling. Sinasabi mo hindi ka kabet? Ganun pala. Ikaw ang babaeng inalagaan ni Kenzeng sa labas. Itong bagay na to, mas mabuting hayaan si Kenzeng magpaliwanag sa'yo ng maayos. May libing na sinasagawa dito ngayon. Hindi ito lugar para magwala ka. Umalis ka na. Sino ka ba at pinapalis mo ako? Sinasabi ko sa'yo, nandito ako ngayon para turuan ka ng leksyon. Ba't sinampal mo pa ako? Pinapakiusapan ng kita ng maayos, pero ang tigas ng ulo mo. Gusto mo talaga mag-iskandalo? Pumuli ka kay Kenzeng at doon ka magwala. Hindi ako yung taong pwede mong apakapakan. Hindi ako laruan. Ikaw? Akala mo hindi kita kayang tapatan? Anong balak mong gawin? Ito bang nanay mo? Magkamukha nga kayo. Pareho kayo mukhang ahas na babae. Teka, wag! Sinugod mo ang burol at binasag mong larawan ng namatay. Hindi ka ba natatakot na pagalitan ka ni Kenzeng? Ako ang legal na asawa. Natural ang disiplinahin ng kabet. Anong karapatan niyang pagalitan ako? Sigurado ka? Hindi ka naniniwala, ha? Bakit, baby? Kenzeng, sa loob ng 10 minuto, bumalik ka sa lumang bahay niyo. Kung hindi, magdi-divorce tayo. Tamang-tama. Gusto ko rin siya makita. Umalis ka nga! Sinong pinagsasabihan mo? Pinayagan ba kitang hawakan yan? Ano bang ibig mong sabihin? Ang mga gamit sa kwartong ito, pinili gamit ng pera ng asawa ko, hindi ba? Kaya ano ngayon? Gumastos ako ng pera ni Kenzeng. Natural lang yun. Kahit kailan, isa kang walang kwenta at mababang babae. Pumili ba kayo ng urn na may diamante? Anong ginagawa mo? Kanina, hindi ba sobrang yabang mo? Ang sama mo rin pala. Pamilya mong nililibing pero pera ng asawa kong ginastos mo. Kayo bang mga taga-probinsya? Karapat-dapat pa sa ganitong mamahaling gamit? Dapat lang si Kenzeng ang gumastos dito. Igalang mo ang patay. Ibalik mo na ang urn. Ayoko nga. Ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari kapag minamaliit mo ko. Isinusumpa kitang mamamatay ng walang magandang kapalaran, katulad ng nanay mo na namatay ng walang urn na paglalagyan. Sino ang hindi magkakaroon ng magandang kamatayan? Ano bang kaguluhan to? Sino ang namatay? Honey, bakit ngayon ka lang? Halos perapan ako nitong babaeng taga-baryo. Han, magsalita ka naman. Hindi ka ba naaawa o naawa ka sa kabit na yan? Paano naman mangyayari yun? Bakit ko siya kaawaan? Ching-ching, sandali lang. Tatanungin ko muna kung ano nangyari. Chenlan, ano magkalokohan to? Sino ba yung namatay? At yung 8 milyon? Ano nangyari doon? Sinabi ko nang namatay na si Mama. Ano pa bang gusto mong marinig? Matagal lang dito nakatira si Mama. Ginagamit mo ngayon para sa libing ng pamilya mo. Ganyan ka sa mga pangitain. Gusto mo bang mambwisit? Ang bahay na to, ako ang nag-ipon at bumili ng 2 taon na nakaraan. Kaya gagawin ko rito ang gusto ko! O sige. Kung bahay mo nga yan, yung 8 milyon. Yun ay bago pa namatay ang matanda. Siya mismo ang nagpasya. Gusto niya talaga ng ganoong earn. Yung earn pa lang, 8 milyon na. Wala ka bang pera? Kailangan mong gamitin ang pera ko? Kung hindi dahil ngayon, na ginamit mo ang card ko, hindi sana nauwi sa ganitong gulo. Ibig mong sabihin, na ako pang napagkamalang kabit? Ako ang iniinsulto? Ako ang sinaktan? Ako pang may kasalanan? Ganon ba? Ikaw! Ikaw naman talaga ang kabit. Tumigil ka nga dyan sa pag-skandalong pagsigaw sa asawa ko. Kenzeng, ganito na ang sitwasyon.
Hindi mo pa ba sasabihin sa kanya kung ano talagang relasyon natin? Kenzeng, ano sinasabi niya? Ano ba talaga kayo? Huwag kang maniwala sa kanya. Wala kami kahit anong relasyon. Narinig mo? Sinabi na ng asawa ko, wala kang relasyon sa kanya. Kenzeng, alam kong makapal ang mukha mo. Pero hindi ko inakala ganito kakapal! Tumahimik ka! Ano ka ba? Ilang araw ka lang naman kasama ng asawa ko. Anong pinagyayabang mo? Mga katulad mong malandat walang hiya. Laruan lang kayo ng mga lalaki. Oo. Tama naman ang sinabi mo tungkol sa sarili mo. Walang hiya ka! Jingjing! Honey, yung babaeng yan! Sinampal ako! Turuan mo siya ng leksyon! Ako? Sige na! Gumalaw ka! Tingnan mo! Ganito na itsura ko sa pambabastos niya! Ngayon, siguradong sisirain ko rin ang mukha mo. Hoy! Huwag kang padalos-dalos. Paano kung magsumbong siya sa pulis? Sabihin na sinadya natin manakit. Ano mangyayari sa atin? Kung may tapang siya, sige pa pulis niya. Pagdating ng pulis, una siyang kukunin. Pero... Kenzeng, bakit ka ba nag-aalangan? Ako, Alam mo ba kung bakit hindi niya magawang hayaan kang manakit? Dahil wala kang karapatan. Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo. Ito ang sinasabi ni Kenzeng na wala kaming relasyon sa inyo. Ito ang marriage certificate namin. Ito ang marriage certificate namin. Kenzeng! Hindi ba sabi mo mahal mo ako? Hindi ba sabi mo pagkatapos ng New Year, ikakasal tayo? Ito ang certificate. Peke to, di ba? Hindi to totoo! Ay, hindi pa pala kayo kasal? Sayang, akala ko pwede nang idemanda ng bigamy. pwede ba tigilan mo na? Kailangan mo ba talaga sabihin ngayon? Tayong legal na mag-asawa. Pwede ko sabihin yan kahit kailan. Ikaw! Ayaw mo kasing masaktan ng feelings nitong malit mong karelasyon, ano? Pero kanina, nung nagwawala siya, hindi man lang inisip kung anong nararamdaman ng tunay na asawa. Manahimik ka nga! Shenlan, hindi mo talaga kayang makita kung masaya, no? Palagi ka naman ganito. 2 taon na tayong kasal. Wala ka naman kahit kailan na itulong sa akin. At ang alam mo lang ay dumagdag sa problema ko. Ching-ching, hindi yun totoo. Pakinggan mo muna ako, Ching-ching. Ano pa bang ipapaliwanag mo? May ebidensya na. Kenzeng, sinundan kita ng 4 na taon. Pinapunta ko kay Papa lahat resources lahat para sa'yo. At pati pag-link po sa Yeho Group. Kaya mo ba ko susuklian, ha? Ching-ching, Ching-ching, ako... Hindi ko akalain ganito ka pala. Sasabihin ko lahat kay Papa. Pa, may nanakit sa akin. Tignan mong ginawa mo! Pa, nandito Ching-ching. ako. Ching-ching, Ching-ching, kasalanan ko. Mali ako na itinago ko to sa'yo. Pero ikaw ang mahal ko. Ang kasal namin, napilitan lang ako. Totoo ba yan? Siyempre, 2 taon na mula nang ikasal kami, napilitan lang ako. Kung hindi lang ipinilit ng mama ko, hindi ko kailanman gugustuhin siya. Kenzeng, tao ka pa ba? May puso ka pa ba? Pagkakita ko sa kanya, naiinis ako. Simula nang ikasal kami, magkahiwalay kami ng buhay. Ikaw ang una at ikaw rin ang huli na babaeng minahal ko. Ching-ching, ikaw lang nasa puso ko. Kung magsinungaling man ako ng kalahating salita, matamaan sana ako ng kidlat. Sabi ko na nga ba, yung babaeng taga-probinsya na yon, ano bang meron siya? Tama. Ano bang ipanglalaban niya sa'yo? Narinig mo ba ng malinaw? Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw na ikaw ang kabit. Tumigil ka nga. Sa isang relasyon, ang hindi mahal ang siyang tunay na kabit. Pero hindi yan ang sinasabi ng batas sa kasal. Kayong dalawa, isang manloloko at isang kabit. Tapos mag-uusap kayo tungkol sa tunay na pag-ibig? Hindi ba kayo nadidiri? Ikaw? Jenlan, isara mo yung bibig mo. Anong karapatan mong pagsalitaan si Ching-ching? Mali bang sinabi ko? Ang katulad mong babae. Matalim ang dila, madumi ang isip at puno ng panlilinlang at mababa pa ang pinanggalingan. Ano mang ipang tatapat mo kay Ching-ching? Si Ching-ching lang ang babaeng bagay na bagay sa akin.
At pati ang mama ko, siguradong gusto rin niya ang ganitong klaseng manugang. Sa tingin ko, ikaw, ganito na lang. Ikaw mismo magtanong sa mama mo. Nandito rin ang mama ko. Ikaw mismo, tanungin mo siya. Tingnan natin kung magugustuhan niya ang manugang na nagpakalat ng abo niya. Ang mabuting manugang niya raw. Ano? Paano naging mama ko? Paano nangyari to? Chenlan, sobra ng biro mo! Akala mo ba nagbibiro ako? Hindi mo ba naiisip na 2 taon kang walang komunikasyon sa akin? Kung may namatay sa pamilya mo, binibiro ba kita tawagan para bumalik ka? Hindi, di ba? Akala ko tatawag ka lang sa akin para lokohin ako pabalik. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Hintayin mo. Sagutin mo ang telepono, Mama. Mama, sagutin mo agad ang telepono. Tigilan mo na yan. Nandito ang telepono ng mama mo. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Isang buwan ang nakalipas, biglang nagkaroon ng heart attack at na hospital. Nagkaroon pa ng ilang operasyon, pero hindi na siya nakaligtas. Tinawagan kita, pero hindi mo sinasagot. Kaya ako nalang nag-asikaso. Mama! 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 Bakit ka umalis ng ganito kabilis? Wala ba akong pagkakataon na makita ka, Mama? Kenzeng, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Sigurado akong... Isara mo ang bibig mo! Ito ay... Tama. Ito ang abo ng iyong mama. Ang abo ng mama ko! Ang 8 milyon, ang ginamit para bumili ng urn para sa mama mo. Pinili niya pa ito nung buhay pa siya. Parang nagawa ko rin ang tungkulin mo bilang anak. Hindi ba tama? Pero ang kabit mo, sinabi niya mababa ang mama mo. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat gamitin ng urn at kakahalaga ng 8 milyon para mabawi ang pera mula sa'yo at para hindi siya mabuhay ng maayos. Hindi ko alam noon na gano'n ang sinasabi niya. Totoo pala. Totoo palang sinabi niya. Ikaw na mababang tao. Shen Ching Ching. Yan ang aking mama. Ito ay pinaghirapan niya upang palakihin ako. Paano mo nagawa pang basagin ang abo niya? Hindi ka ba tao? Tama na! Huwag mong kalimutan kung sino nagpaunlad sa pamilya mo. Lahat ng malalaking proyekto ng kin ay binigay sa'yo ng papa ko. Kung wala ako, wala ka. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Kenzeng, bago mamatay ang mama mo, palagi kanyang binabanggit. Mas malaga ba sa kanyang ilang proyekto lang? Kenzeng, dapat mong pag-isipan ito ng mabuti. Huwag! Pasensya na. Sobrang bayolente ko kanina. Tingnan mo, sinagtan mo ako. Nabutas ang labi ko. Alam mo ba kung gaano kasakit? Pasensya na. Kasalanan ko. Pasensya na. Dapat ako ang sinaktan mo. Kasalanan ko. Dapat ko pasaktan na sarili ko hanggang sa mamatay. Kenzeng, makapal pa ang balat mo kasi sa pader ng lungsod. Sige, bumangon ka na. Huwag mong hayaan ang mababang tao nito na matawa. Mahal ko. Mapapatawad mo ba ako? Ang nangyari ngayon. Huwag na natin sabihin sa papa mo. Pwede kitang patawarin ngayon. Pero, Pero ano? ang tungkol sa nangyari ngayon, ito ay dahil sa mababang tao na ito.
Hindi natin siya pwedeng palampasin ng madali. Ako? May sakit ka ba? Ikaw nang gulo sa libing. Ikaw din nagbasag ng abo. Kayong dalawang nanlokot nagtaksil sa akin. Paano mo ba nagawa ng kusahan ako? Hindi mo sinabi sa akin. Ito ang abo ng mama niya. At itinulak mo pa ako sa gilid ng mesa para lang pasabugin ang aking galit at basagin ang abo. Para ba magiganti kay Kenseng? Tama si Ching Ching. Bakit mo yung tinago sa akin ang sakit ng mama? Sadyang ginawa mo ito. Gusto mo akong pagbintangan bilang anak na walang utang na loob. Kenseng! Sa 2 buwang ito, ilang tawag na ginawa ko sa'yo. Hindi mo sinagot! Alam kong tatawag ka sa akin. Hindi ko talaga sasagutin. Bakit hindi mo inisip ang ibang paraan? Kung talagang gusto mong malaman ko, marami kang paraan para maabot ako. Pwede mo kong kontakin. Sadyang nanlilil lang ka lang talaga. Kenseng, hindi ko akalain. Maaring maging walang hiya ang isang tao na ganito. Dapat patagal ko nang alam. Ang taong gaya mo na nakikipaghiwalay sa magulang at kinutya ang pamilya ay tunay ni walang puso. Nakakalungkot isipin ang mama ko ay tinitignan ka pa bilang sariling anak. Talaga namang hindi mo siya pinayagang mamatay ng Intindihin payapa. mo, kung hindi ko siya nilagaan sa 2 taon na ito, matagal na siyang namatay. Magandang pagkakabigkas mo. Ngunit gusto mo lang siya pagtisin para magkagawa ng libing. At sana'y bumalik ang loob ni Kenseng. Hindi ko akalain na matutuklasan ko ito. Kaya sadyang sinira mo ang libing. Sabi ko sa sarili ko, ang pagtao may sobrang lupet. Pati ng yumaong matanda, hindi mo siya pinatawad. Dapat kang lumuhod ngayon, magpakumbaba at humingi ng tawad sa kanya. Bakit akong dapat humingi ng tawad? Tama na! Lumuhod ka na ngayon. Humingi ka ng tawad sa mama ko. Humingi ka ng tawad sa mama ko. Bitawan mo ako! Hindi ako hingi ng tawad! Ang sampal na ito, kahit na para sa mama mo. Ang dapat lumuhod at humingi ng tawad ay ikaw, Kenseng! Ikaw, paano? Malibang sinabi ko, sa 2 taong ito, lagi kang wala sa bahay. Sa huli, hindi mo pa rin sinasagot ang tawag ng mama mo. Isang babae lang nagpalaki sa'yo. Nag-iwan ng maraming sakit sa katawan. At sa huli, naiwan ka ng tanging taong nagmamalasakit sa'yo. Hindi. Sa simula pa lang siya ay may sakit na. Yun ay masyado akong abala. Ano bang ginagawa mo sa sobrang abala mo? Nagpapakasaya ka sa labas? Umiikot sa bisyo? O nagpapalakas sa iba sa pamamagitan ng pagkakapit? Husto na! Wala kang alam, babae ka. Anong alam mo? Isa akong lalaki. Dapat unahin ko ang karera. Hindi umiikot lang sa bahay. Ngunit tingin ko, mas masanurin ka pa kaysa sa isang tuta. Iyon ay dahil hindi ako katulad mo. Ikaw ay isang asawang nasa bahay lang. Kaya kong tulungan ang kumpanya ni Kenseng na umunlad pa. At magtagumpay. Natural na mas gusto niya samahan ako. Tama. Si Ching Ching at ikaw, magkaiba ng langit at lupa. Sa 2 taon ng aking pagsisikap at tulong niya, ang Kin Group ay mabilis na nakapag-finance at nakalis sa stock. Ang kanyang pananaw at kabutihang loob ay hindi mo kayang pantayan, gago kang walang alam. Hindi mo talaga kaya. So matagal na pala kayo magkasama. Ano ngayon? Sige. Ngayon ay intriga ako. Kung mayroon kang ganitong mabuting asawa, bakit mo pa rin ako pinipilit? Bakit ayaw mo pa rin ako hiwalayan? Sabi mo, mas gusto ng mama mo si Chen Ching Ching. Bakit hindi ka nalang makipaghiwalay sa akin at sumama sa kanya? Para magkasundo sila bilang biyanan at manugang at magsalo sa kaligayahan ng pamilya. Iyon ay dahil... Natatakot ka sa pamilyang Shen na malitin ka dahil may ina kang taga-probinsya? O baka naman, isang di makadiyos na anak ka lang. At wala kang pakialam sa kalagayan ng mama mo. Huwag kang mapanghusga dito. Hindi kailanman minalit ng pamilya namin ang pinagmulan niya. At sinabi na rin ni Kenseng na nag-aratay ang mama niya sa isang magandang ospital para sa pag-aalaga. Ayaw lang niya ng maraming tao, kaya hindi namin siya ginambala. Ang walang kwenta dito ay siya! Noon, ipinagbenta ng aking biyanan ang lumang bahay para makapagsimula si Kenseng ng kumpanya. Sila ng kanyang ina ay magkasiksikan sa isang maliit na upahang apartment. Pagkatapos magpakasal ni Kenseng, hindi rin niya pinalitan ng bahay para sa kanya. Ang bahay na ito ay mula sa perang naipon ko sa 2 taon para mabili para sa kanya. Dito siya nakatira sa nakaraang 2 taon. Ako lang nag-alaga sa kanya. Tumahimik ka! Gawa ka ng walang tapang at hindi na ako. Oo. Si Kenseng ay isang inutil. Hindi siya bumalik para bisitahin ng mama niyang may sakit at pinipilit niya kung huwag makipaghiwalay sa kanya. Hindi ba't gusto mo lang ko itali para maging katulong mo sa Hindi. mama mo? Paano mo ipapaliwanag? Pagkakasal lang natin, nagbago na ang puso mo. Tinatawag kita pero hindi mo sinasagot. Ang bawat detalye ng pagkakasakit ng mama mo, ako ang nag-aalaga. Ilang beses na ako pumunta sa ospital at ilang pera ang nagastos ko.
Nasaan ka nung ang mama mo ay may sakit? Habang inalagaan ko siya, nasaan ka ba? Nung mamatay ang mama mo, nasa labas ka kasama ang kabit mo. Nagtatabi sa kalayawan. Hindi ba dapat ikaw humingi ng tawad? Dapat humingi ka ng tawad. Ikaw na walang puso at walang respetong anak. Ganun ba? Si Chenlan, araw at gabi walang tigil ang nag-aalaga sa mama Hindi niya ng ko 2 akalain. taon. Ikaw na walang kwentang anak. Mama mo ay may sakit na. Hindi ka man lang umuwi. Mas masahol ka pa sa Tumahimik kayong lahat! Tumahimik kayong lahat! Kinjeng, ang ginawa mo talagang hindi patas. Tama! Ito ay araw ng libing ng mama mo. Dinala mo pa ang kirelasyon mo at ginawa itong gulo. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa mo? Kayo, paano niyo nagawa ito? Sinasabi niyo na mali ang ginawa ko. Siyempre, baka si Chenlan lang ang mali. Ako ang tunay na kasapi ng Kin family. Kayo ay pipili pa sa panig ng dayuhan? Kaya ako ay magkakansela ng plano para sa paggawa ng kalsada at bagong bahay sa baryong ito. Anong sinabi mo? Maaga pumanaw ang tatay ko noon. Ang mga kapitbahay sa baryo ay talagang mabait sa pamilya namin. Ako, si Kinzeng, ay isang taong may utang na loob at tapat. Ngayon, maayos ang negosyo ko. Kaya naiisip kong dapat rin ako magbigay balik sa baryo. Ngunit hindi ko inasahan na sa paningin ninyo, ako pala ay isang masamang tao. Sige. Kaya kinansela ko na lang. Huwag naman. Kinzeng. Kinzeng, ikaw naman ay isang malaking tao. Hindi mo dapat kami pagbantaan, hindi ba? Tama! Tama. Sa totoo lang, nagkamali lang kami ng salita kanina. Alam ng lahat dito sa kalye na ang pinakamakadiyos na anak sa baryo ay ikaw, Boss Kin. Oo, Lahat tama. yan ay kalokohan ni Chenlan. Mahal sa magulang. Pinagsisisihan namin na mali ang akusasyon namin sa'yo. Oo. Talagang marunong kayong umangkop depende sa sitwasyon. Sabi ko nga, Chenlan, kung noon ay napangasawa ka ni Kinzeng, ito ay swerte mo. Bakit ka ba hindi marunong magpasalamat? Ang swerte na ito ay para sa'yo. Gusto mo ba? Tingnan mo ang asal mo. Kapag may nagsabi ng isang bagay, 3 sagot ang binibigay mo bilang pagtutol. Ano bang asal na yan? Lahat tayo malinaw nakikita. Kung hindi dahil kay Kinzeng, akala mo ba nitong 2 taon, ba't siya pa naming papayagan ka? Sige, sabihin mo nga. Ano ba talagang asal ko? Sa pribadong usapan, matagal na itong sinasabi sa akin ni Kinzeng. Ikaw, isa lang palamuti ng babae. Kenzeng, ano ba sinasabi mo sa kanila? Malibang sinabi ko? Shenlan, hindi mo ba lagi akong tinatanong bakit matapos ako magpakasal, ayaw ko nang bumalik sa bahay na ito? Ito ay dahil nakita ko na ang tunay mong ugali. Ang tunay kong ugali? Tama. Bago tayo nagpakasal, puno ka ng mamahaling tatak. May kotse na sumusundo sa'yo. Nagpanggap na mayamang dalaga at bagay sa akin. Ginawa mo ang lahat para linlangin ang damdamin ko. Ngunit pagkatapos ng kasal, sabihin mo sa akin, kilala mo si Mr. Shen mula sa Washing Group. Hiniling ko na lang na tulungan mo ako makakuha ng koneksyon para sa isang proyekto. Ngunit hindi mo ginawa. Matagal ko nang sinabi sa'yo na nung panahon yon lumayas ako sa pamilya. Kaya ayaw ko makita ni Mr. Chen. At bukod pa riyan, sa kalagayan noon ng King Group na nagsisimula pa lang, kahit na may connection ako sa pamilya, ang malaking kumpanya tulad ng Washing ay hindi rin magtataya na makipag-collaborate sa inyo. Palagi kang ganito. Hindi mo naman kaya. Pero palaging ako ang ginagawang dahilan. Shenlan, hindi mo ba naiisip na kung talagang mayamang dalaga ka, paano ka makakahiwalay sa pamilya mo ng ganito kalinis? Hindi ba dahil? Tama na, Chenlan. Dati akala ko nakakaawa ka. Pero ngayon, nakikita ko na nakakatawa ka pala. Marami na ako nakitang ganitong babae. Hindi ko akalaing matutuklasan mo rin ang katotohanan at narito ka pa rin nangangatwiran. Ang isang babaeng katulad mo, sa buong buhay mo, hindi mo kailanman magiging tulad ni Ching Ching, isang tunay na phoenix. Kaya, bago tayo magpakasal, napakabait mo sa akin. Ngunit pagkatapos ng kasal, iniwan mo ko dahil hindi ako isang mayamang dalaga. Kaya lumihis ka at hinanap mo isang tunay na phoenix. At ikaw, ano ka nga ba? Isang gagong nakatingin lang sa mayamang babae. Linisin mo ang Hindi ginawa ko na matis ito! Mas masakit pang mga salita ang gusto ko pang sabihin. Azeng, huwag mo nang pakilaman siya. Ngayon na malinaw na ang lahat. Diretso na kayo maghiwalay. Hiwalayan? Oo, ginamit kanya ng mga pandaray at panlilinlang. Ngunit mabuti kang tao at inalagaan mo siya ng 2 taon. Tama lang ang ginawa mo. Panahon na para umalis siya. Oo, ang mga babae tulad din Chenlan, hindi karapat-dapat sa'yo. Noon pa, akala ko mabait pa si Chinlan. Ngunit isa palang sinungaling. Nagpapanggap na mayaman para maakit si Kinzeng. Ang ganitong tao, dapat purusahan ng gusto. Tama. Narinig mo ba yun? Kenzeng, sigurado ka bang hahayaan mong babaeng ito na manatili sa tabi mo? Sapagkat
ang iyong posisyon ay magbabago na. Anong ibig mong sabihin? Kung agad ka makipaghiwalay, ibibigay ko sa iyong proyekto ng Ihaw Group. Talaga? Siyempre, ang desisyon na ito ay kayang pirmahan ng tatay ko. Hintayin mo lang siya. Salamat, Ching Ching. Kapag nakipagtulungan ka sa Ihaw Group, iba na magiging estado mo. Sigurado ka bang hayaan ang babaeng ito na manatili sa tabi mo bilang man siya sa iyong pag-akyat sa mataas na lipunan? Tama? Tama. Malapit na akong mapasama sa mataas na lipunan. Shenlan, ang babaeng katulad mo, na mahirap ang pinagmulan at masama ang loob, magkaiba talaga tayo. May malaking kaibahan. May malaking agwat talaga sa pagitan natin. Ikaw, kahit na sinasabi mo yan sa bibig mo, halatang nasasaktan ang loob mo. Sapagkat kapag hiwalayan mo ako, wala ka nila namang halaga. Sayang naman. Ngayon, anong silbi ng pagsisisi? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, maghihiwalay na tayo. Ngayon, maghihiwalay na tayo. Narinig mo ba? Hindi ka na kailangan ni Kenzeng. Mabuti naman. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Matagal na. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Pumirma ka na. Bakit dala-dala mo ang divorce papers? Oo nga. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. At hindi ka pumasok sa opisina, kaya daladala ko ito. Hinihintay lang kitang makita. Gusto mo talaga makipag-divorce? Hindi mo ba iniisip na 2 taon mo ko iniiwasan? Kahit gusto ko pa rin makasama ka? Kahit na tunay na mahirap ang pinagmulan ko. Hindi ko hihiramin ang isang lalaking tulad mo. Huwag ka na makipagtalo dyan. Hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Pumirma ka na agad. Huwag na siyangin ang oras ko. Sige, pipirmahan ko ito. Pero nandito ng lahat ngayon, kailangan mong aminin sa harap nila na ako si Kinzeng. Ayaw na sa'yo. Ako si Kinzeng ang nagdiborsyo sa'yo. Tama. Hindi ka karapat-dapat kay Kenzeng. Siya ang nakipag-divorce sa'yo. Pumirma ka na agad. Ngayong araw, ipapaalala ko lang sa'yo, ang divorce natin ay pinakatamang desisyon ko at ang pag-iwan mo sa akin, Shenlan, ang pinakamaling desisyon mo sa buhay. Maghihirap ka sa pagsisisi at ang nararapat na magsisi ay ikaw. Ano bang sinasabi mo? Wala akong dapat pagsisihan. Malapit ko na makuha ang proyekto mula sa Ihaw Group at magiging makapangyarihan ako. At ikaw, isa ka lang basura. Dapat mong manatiling nakalapat sa lupa. Huwag kang masyadong magalak. Baka ikaw palang basura na matapakan ng aking mga paa. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng pinagdusa ko sa pamilya Ken ay pagbabayaran mo. Hindi ka naniniwala? Tingnan natin. Tingnan natin kung sino. Anong titignan? Lumayo kayo! Tara! Tara! Papa, dumating ka rin sa wakas. Sinabi mo na inaapi ka, kaya pumunta agad dito si Papa. Ano nangyayari dito? Sino nanakit sa'yo? Siya! Siya ang nalakit sa akin ng ganito! Hawakan niyo siya! Nagawa mo saktan ng anak na babae ni Shen Gosheng! Ang alam mo lang ay manakit ng babae, pero hindi mo tinitingnan ang ginawa ng anak mo at magiging manugang mo! Baliw ka ba? Ano ba itong sinasabi mo? Ano? Hindi ba sinabi mo kanina na i-divorce mo ako? Ngayon nandito na siya. Natakot ka? Natakot ka sa ano? Na malaman niya na ginawa mong kabit ang anak niya? Ikaw talaga! Tumahimik ka na! Ano ba talaga nangyayari? Mr. Shen, huwag mo siyang pakinggan. Ano bang mali sa sinabi ko? 2 taon kang kasal sa akin. Hindi ba palalagaan ko ang nanay mo? Pinipigilan mo akong makipaghiwalay, pero lihim ka nagkipagkita kay changing sa labas. Saan ako nagkamali? Ikaw? Totoo ba lahat ng tinuran niya? Hay naku, Kinzeng! Iniwan ko sa iyo ang anak ko at binigay pa ang proyekto ng Ihaw Group sa iyo. Hindi ko inakala na patuloy mo kaming lolokohin. Hindi. Talagang misunderstanding lang po ito. Nagpakasal ako sa kanya kasi ikaw gago ka! Nagpakasal ka na tapos lolokohin mo pang anak ko! Hindi mo ako maluloko! Mr. Shen, talaga... Huwag ka munang magalit. Nalilang si Kenzie ng babaeng ito. Paano? Matapos magpakasal na Kenzie sa babaeng ito, nadiscover niya isa pala siyang gold digger. Plano na niyang hiwalayan siya. Ngunit, ginamit siya ng babaeng ito laban na sa ina ni Kenzeng. Kinantala ang lahat ng ito.
Oo nga, Mr. Shen. Napilitan lang talaga ako, Mr. Shen. Tunay ang nararamdaman ko para kay Ching Ching dahil natatakot ako mag-alala siya para sa akin. Plano ko kasi na pagkatapos ng lahat ng to, ikukwento ko sa kanya ang totoo. Ngunit hindi ko inaasahan na mamamatay ang aking mama. Oo, Papa. Si Chinlan na malupit na babae. Niloko pa niya ako. At si Kenseng ay napilitan pa niya ilagay sa abono kanyang ina. Nagkakaawa si Kenseng. Kaya lahat ng ito ay problema ng babaeng ito? Oo nga. Si Kenseng ay isa ring biktima. Kung gayon, kung sinasabi mo yun, Pa, kanina sinabi mo na magaling sa trabaho si Kenseng at mabuti sa akin. Kaya yung dati na pag-usapan na proyekto ng Yeho Group, pwede na bang ibigay sa kanya? dati ay para sa kanya. Ngunit ngayon, kailangan kong pag-isipan muna. Bakit, Papa? Hindi ba't napagkasundoan na natin to? Ano ka ba naman? Ang proyekto ng Ihaw, alam mo ba kung ilang tao ang nag-aagawan? Dati, dahil sa iyo lang, napagdesisyonan kong ibigay ito sa kanya. Pero ngayon, Mr. Shen, hindi ko naprotektahan si Ching Ching ng maayos. Ang nangyari ngayon, lahat ay aking kasalanan. Gusto mo man akong sampalin o pagsabihan, susunod ako. Pero nangangako ako na tunay ang nararamdaman ko para kay Ching Ching. Kahit pa ang proyektong ito, handa ko nang isuko. Ngunit, huwag mo sanang paghiwalayin kami ni Ching Ching. Sino bang hindi marunong mga ko ng magaganda? Noon pa man, sinabi mo na aalagaan mo ang aking anak na parang palad. Ngunit tignan mo ngayon, ano nangyari? Ako, Pa, ako yan ito na. Lahat ito'y kasalanan ni Chenlan. Hindi kasalanan ni Kenseng. paano hindi naging kasalanan? Asawa niya ang babaeng ito. Kahit na sila ngayon ay hiwalay na, ngunit sa hinaharap, paano kung magtulungan silang lokohin ka ulit? Hindi yun maaari. Hindi Mr. Shen. Galit na ako kay Chenlan. Gusto kong lumiyo siya sa akin. Kung ganun, patunayan mo sa akin. Paano? Ako, si Mr. Shen, bilang pangalawang tao sa Yihaw Group dito sa Haicheng, ay kilalang kilala rin. Paano ko magagawa na hayaan ang sarili kong anak na mapahamak ng ganito? Ano? Ang pinsala na natamo ng aking anak ngayon, gusto kong gawin mo ito ng doble sa kanya. Doon ako maniniwala sa'yo. Kenseng! Kung sasaktan mo ako, siguradong mas mahirapan ka pa kaysa sa iyong kamatayan. Sige, hampasin mo na. Nanginampas mo ako. Di ba malakas ka naman noon? Ako, nabigla lang ako kanina sa galit. Kaya nga, Hindi mo na ba gusto ang proyekto? Gusto mo bang sabihin na ayaw mo na makasama ako? gusto ko pa, Ching Ching. Sige, hampasin mo na. Chenlan, ito ang utang mo sa akin. Kenseng, sinabi ko na. Gagawin ko ang buhay mo miserable! Nasa aming kamay na lahat. Pero ayaw mo pa rin sumuko? Parang kailangan mo talagang disiplinahin. Mr. Shen, ang patunay na ito ay dapat mong tanggapin. Pa, napatunayan na ni Kenseng kanyang damdamin. Kaya ang proyekto ngayon, Bakit mas nag-aalala ka pa kaysa sa kanya? Talagang kapag anak na babae ikakasal, para na rin itinatapon ng tubig. pa, O sige, tatawag ako ngayon. Manager Sue, ang dating proyekto, ibigay na sa Kin Group. Ngayon, ipadala mo na lang ang kontrata sa bahay number 25, Kinja Village. Salamat, Mr. Shen. Hindi ko malilimutan ang kabutihang loob mo. Ikaw ang muling magulang ko. Ako'y nagpapasalamat magpakailanman. sige na. Tigilan mo ng kalokohan. Pagkatapos ng kasal natin, tayo ay magiging isang pamilya. Di ba, Papa? Oo. Pa, huwag kang magkalala. Sa hinaharap, tiyak na aalagaan ko si Ching Ching ng doble. Buhay ko'y aalagaan at poprotektahan siya. Sana ikaw rin. Panindigan ang sinabi mo. Bumangon ka na. Pa, ngayon dahil sa babaeng ito, nasa ganitong kalagayan ko. Kailangan kong maglabas ng galit ng gusto. Paano mo nais na aksyonan ito? Hello, Shaoso. Director Chen, ibibigay daw ang proyekto sa King Group. Sa masamang tao na si Kenseng? Imposible. Hindi lang yon. Sinabi niya rin na dalhin ang kontrata sa Kin Village. Ang galing ng pagkakataon.
Sa loob ng 10 minuto, dalhin mo ang kontrata at magkita sa pasukan ng Kin Village. Opo. Itaas mo siya para sa akin. Pa, maaari ba siyang aksyonan kahit ano? Siyempre. Basta wag mo lang siyang patayin. Sasakupin ka ng papa mo. Kaya kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Pinapayuhan kita. Kung gagalawin mo ko, hindi ka rin masasagip ni Shin Gozeng. Hanggang ngayon, patuloy ka pa rin nagmamayabang. Mukhang wala kang ideya kung sino si Vice President Shen sa Haicheng. Kailangan ko pa ba itong malaman? Wala ka talagang alam. Sasabihin ko sa'yo, si Vice President Shen ay Vice President ng Yihao Group, isang napakayamang kumpanya sa Daxia. Si Chairman Shen Yihao ang namumuno sa Beijing at siya ay pinagkakatiwalaan ni Vice President Shen sa Haicheng. Siya na ang parang Diyos. Tama! Huwag mong sabihin ng Haicheng kung titignan mo ang buong Daxia. Maliban kay Chairman Shen, wala nang iba na hindi pwedeng tanggihan ni Shen Gusheng. Ngayon, sabihin ninyo. Pareho rin akong may apelyaring Chen. Ano bang relasyon ko? Sa Chen na sinasabi yun na hindi pwedeng galitin. Ano kaya sa tingin nyo? Anong ibig mong sabihin? Baka ka kamag-anak ni Chairman Shen? Ngayon ka lang natakot? Pa, huwag mo siyang paniwalaan. Noon pa man, nagkunwari lang siyang anak na mayaman. Niloko niya si Kenzeng. Nagpapanggap na anak ng mayaman, walang pera, wala pa rin koneksyon. Paano niya naman makukuha ang relasyon ng Yihao Group? Hindi pwede. Para sa akin, natatakot lang siya na saktan namin. Kaya siya nagsisimulang mag-ibento ng kwento. Bakit ka ba ganun kabastos? Kung natatakot ka, maaari kang humingi ng awa sa akin. Magyukod ka ng ilang beses. Baka pumayag akong patawarin ka. Maaaring maging maayos ang pakiramdam ko. Hihingi ako ng tawad sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Ikaw! Ngayon, naiintindihan ko na. Ikaw na tao. Matigas at matigas ang ulo mo. Dahil hindi ka namin mapapatalo sa away. Kaya, babaguhin namin ang paraan. Ching-ching, paano mo gustong laruin ito? Sinabi niya akong mistress at ginawang kahihiyan sa publiko. Siyempre, pagbabayaran ko rin siya. Pubaran niyo siya ng damit. Ihagis sa labas para makita ng lahat kung ano ang parusa ng pagiging isang mga akit na babae. Hiya kayo! Pinabalaan ko kayo. Kung ihinto kayo ngayon, maaari kong palampasin ng ibang miyembro ng pamilya Shen. Kung hindi, pasok ang pamilya Shen at Ken sa walang katapusang kapahamakan! Nagpakita ka ng kahihiyan bilang isang kabit. Ang talas pa ng pananilita mo. Isa kang basurang babae. Sino bang tinatakot mo? Kenzeng, ang mga pananalitang iyon, pwede mo sigurong lilangin ng iba, pero huwag mo ring lukuhin ang sarili mo. Hindi ko lang naipakita sa'yo ang aking tunay na pagkakakilanlan. Pero bago tayo magpakasal, 1 taon na rin tayong nag-uusap. Talaga bang iniisip mo na ako'y ganong klaseng tao? Ikaw, Sige, hindi mo man paniniwalaan ang aking salita, pero paano kung ako nga'y anak ng pinakamayamang taong anak ni Chen Yehao? Naisip niyo ba kung ano magiging kahinat na ginagawa ninyo ngayon? Kinsey, siguraduhin mo munang naiintindihan mo ano pa talaga ang katayuan niya. Hindi ko rin sigurado. Pero kahit na anak ng mayaman siya, kung naitaboy siya, hindi siya pwede maging anak ni Chairman Sheng. Kung siya ang totoong anak ni Chairman Chen, kung naitaboy siya, paano namin hindi malalaman? At yun ay dahil ako'y nagkamali. Nagpinilit na pakasalanan sa salbahing tulad mo. Anong ibig mong sabihin? 2 taon ang nakalipas. Ako ang taong nadaya ng isang halimo sa anyo ng tao. Akala ko pwede kitang pagkatiwalaan habang buhay. Pero hindi ka gusto ng papa ko. Sinabi niya hindi ka mapagkakatiwalaan. Dahil sa galit, iniwan kong pamilya para pakasalan ka. Kanina, hindi pa ako sigurado. Pero ngayon, malinaw na. Ikaw isang mandarayan na puno ng kasinungalingan. Bakit? Totoo, hindi maganda ang aking pinagmulan. Pero nakalaya ako sa mga tanikala. Ako na ganito kagaling. Nakamit ko ang puso ni Ching Ching at ang pagpapahalaga ni Chairman Shen. Sabihin mo sa akin, ang tatay mo ay hindi ako gusto. Talaga bang palaging pinapababa ang aking kalaman tungkol sa'yo? Talaga ba? Mali ba si Kenzeng? Tanging mga taong mababang pananaw ang makakagawa ng ganitong kasinungalingan. Ano pang hinihintay niyo? Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Ching Ching? Humarad niyo siya! Bitawan niyo ako! Umayos ka! Ito ang parusa sa'yo ang pagkakasala mo laban sa akin.
Pagpatuloy niyo! Hindi! Wag! 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 Batawan niyo ang kamay ko! Wag! Grabe naman sila! Huminto kayong lahat! Chen, bakit nandito si Chairman Chen? Dumating ka na rin. Pasensya na, si Papa ay nahuli. Pa? Sino ka ba? Pumasok ka dito ng buong tiwala at ituturo sa akin kung ano ang gagawin? Sasabihin ko sa'yo, ito ang Kinja Village. Ang teritoryo ko. Kanina ay narinig kong tinawag siya ni Chinla na Papa. Hindi ba siya isang dalagita sa kalye? Ah! Naiintindihan ko na. Ito ang amain ni Chinlan. Amain? Naiintindihan ko na. Chenlan, alam kong hindi ka makatiis ang kalungkutan, pero hindi ko inaasahan na ganun ka kababa sa pagpili. Matagal ka na palang nagkikipagkita sa matandang lalaki at sinasabi mo pa na ako ang nagtataksil? Ikaw, mga babaeng katulad mo. Paano magiging malinis ang mga gawa? Sa tingin ko kanina, hindi pa sapat ang sampal. Manahimik ka! Bakit mo siya sinampal? Ang dapat turuan ay si Chenla na babae ito. At pati nga po naman niya. Hindi rin mukhang mabuti ang tao. Sama-sama ayusin natin sila. Tumahimik ka! Wala kang kwenta! Bakit mo ko sinampal? Nakuha mo pang magtanong? Ano ba nangyayari? Chairman Chen! Mali po ako, Chairman Chen! Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na anak niyo sa... Chairman Chen! Hindi ba ikaw ang Diyos ng Haicheng? Bakit nakaluhod ka? Gumuho ba ang langit? Bini-bini, mali talaga ako. Patawarin niyo po ako. Pwede niyo akong sampalin o parusahan. Ipinapakusap ko po sa inyo. Maghingi po sana ako ng awa sa inyo, Chairman Chen. Sinasabi ko na nga siya isang manloloko! Pinapakusap ko sa iyo, Bini-bini. Talagang hindi ko alam. Sa tingin ko, hinahanap mo ang kamatayan mo. Chairman Chen, patawarin po ninyo ako. Hindi niyo po talaga mauulit. At gusto mo pa talaga maulit ito? Simula ngayon, ikaw at ang ihaw ay wala ng kahit anong kaugnayan. At babawiin ko na lahat ng ibinigay sa iyo ng ihaw nitong mga taon. Hindi pwede, Chairman Chen, kung babawiin mo ang posisyon ko. Para bang kinuha mo ang buhay ko. Nang pinalo mo si Lanlan, naisip mo ba ang magiging bunga nito? Ako, talaga hindi ko alam. Pa, kung tatanggalan ka ng posisyon, paano naman proyekto ko? Ikaw, ang proyekto mo, naway patayin ka ng pamilya Shen kung gusto mo ang proyekto ng Ihaw Group. Ito ay talagang magandang proyekto. Ngunit ang kontratang ito, kahit ibigay ko pa sa aso, hindi ko ipagkakalob sa tulad mong basura! Ang proyekto ko! Ang proyekto ko! Ang proyekto ko! Ang proyekto ko! Ito ang pinakamahalagang proyekto ng Ihaw Group! Ikaw na walang kwenta! Paano mo nagawang punitin ito? Sinabi ko sa'yong tumahimik ka! Hindi mo ba talaga naiintindihan? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? At saka, sino itong matandang ito? Bakit kanya tatanggalan ng posisyon? Ang kapal mo talaga! Lahat ng ito ay ginawa ng hangal na ito. Hindi ko na ituro ng tama ang anak ko. Ayoko na sa anak na ito. Chairman Shen, patawarin niyo po ako. Ako po ito na yung anak! Sinabi ko na, simula ngayon, wala na akong ganitong anak. Sobra na pong ginawa niyo! Ako pa ang tanging anak niyo!
Kahit gaano pa kagaling matandang iyon, siya ang tanging amamang kinikilala ni Chenlan lamang. Talaga bang ganon ka na? Bobo ka! Sa oras na ito ay hindi mo pa rin nakikita ang sitwasyon? Gusto mo bang ilagay sa panganib ang buong pamilyang Shen? Papatayin mo ba silang lahat? Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Ano ba talagang kinakatakutan mo? Hindi pwede. Siya ba ang anak ng mayaman ng Yeho Group? Oo! Siya nga ang mayamang anak ng Yeho Group! Ano? Hindi pwede. Hindi pwede. Kenzeng, hindi ba sinabi mo siya siyang dalagita lamang? Pinaniniwalaan mo lahat ng sinasabi ni Kenzeng? Talagang bagay na bagay kayo sa isa't isa. Para magkasundo kayong dalawa. Ibig sabihin nito, baka siya nga talaga si Chen Yihao? Babo! Ang pangalan ni Mr. Chen, hindi mo dapat basta tawagin hangal ka! Pwede mo ba siya tawagin ng ganun? Si Chenlan. Si Chenlan ay talaga nga ang mayamang anak ng Yihao Group. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na ang anak kong inalagaan ko ng buong puso ay ganito ninyo pakikitunguhan. Kayo! Dapat kayong mamatay lahat! Tawagin niyo ang mga tao! Pukpukin niyo sila! Simulan na! Opo! Opo! Nagkamali po ako! Tama na! Tigilan niyo na! Tama na! Baka may mamatay pa! Hindi ko talaga alam! Nanak ko si Chenlan! Walang salang hindi nakakaalam. Hindi niyo pwede gawin ito. Hindi pwedeng ganito. Gumamit lang ako ng sariling taktika para bayaran ang ginawa niyo sa akin. Higit pa rito, binabalaan ko na kayo noon, ngunit hindi kayo naniwala. Sensya na, Chenlan! Talaga namang nagkamali ako! Talaga bang alam mo na nagkamali ka? O natakot ka lang sa akin dahil sa aking katayuan? Pareho lang kayo ng tatay mo. Pareho kayong natatakot sa malalakas nang aapi sa mahihina. Kung ngayon ang aking ama ay hindi chairman ng Yeho Group. Malamang kami ng aking ama ay hinampas yun ng todo. At ikaw rin. Ng mga nakaraang taon ay pinapakita ng kapangyarihan ng Yeho Group. Ginagawang hari sa Haicheng, hindi ba? Manager Su, agaran mo itong imbestigahan. Sana bago sumikat ang araw bukas. Ang Haicheng ay wala ng pamilyang Shen. Walang problema, Miss Chen. Hindi ka pwedeng maging ganito kalupit, Miss Chen. At para sa'yo naman, Lanlan. Lanlan ako. Alam kong may puwang pa ako sa puso mo. Tama ba? Hindi mo pwedeng tratuhin ako ng ginawa mo sa pamilyang Shen. may buwang sa puso ko? Kenzeng, paano mo na kung sabihin yan, ha? Nagkamali ba ako? Nag-date tayo ng 1 taon at kasal ng 2 taon. Ganon katagal ang ating relasyon. Hindi pwedeng basta-basta bitawan. Kahit sa nakaraang 2 taon, hindi ako ganon kasama. Pero isipin mo naman si Mama. Siguradong naging mabuti din siya sa'yo. Maganda ang relasyon ninyo, hindi ba? Hindi mo pwedeng maging ganito kalapit sa burol ng aking ina. May mukha ka pang pag-usapan ang relasyon ninyo. Nung una, minahal ng anak ko ikaw. Para sa'yo, handa siyang putulin ang ugnayan namin para makasama ka. Handang makipagsapalaran sa hirap kasama ka. At ikaw naman, kasal ka na. At may kinukup-kup na iba. At nakuha mo pang magsalita ng ganyan. Ako? Noong una, iniwan ko ang lahat para sumama sa'yo. Pero inisip mo na walang-wala ako at agad mo akong iniwan, lumiko ka at sumama sa kanya. Kenzeng, isa kang makasarili, hindi ka karapat-dapat patawarin. At higit pa rito, huwag mong gamitin ang pagkamatay ng iyong ina bilang dahilan. Ang iyong kabit pa nga ay pinawi na ang abo ng kanyang labi. Hindi ka karapat-dapat banggitin pa siya. Lanlan. Lanlan, nagkamali akong Lanlan. Nagranggo ako sa iyo, pero handa akong itama ang mali ko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanging ikaw lang ang nasa puso ko.
Iniibig lamang kita, Lanlan. Ay! Nakakasuklam ka talaga. Isa ka talagang makasarili at interesado sa sarili mo. Ngayon, lumuluhod ka sa harap ko dahil nawalan ka ng lahat at gusto mo lang ibalik ang iyong halaga. Sayang, hindi yun posible. Bukas, i-aanunsyo ko sa publiko na kung may maglakas loob na makipagtulungan sa iyo, Kenzeng, ito ay pakikipagtunggali sa Yeha Group. Ano? Huwag kang magmadali. Meron pa. Ano pa bang gusto mo? Sabi ko na sa'yo, ako ay taong hindi nakakalimot sa utang na loob at galit. Kapag naghihigante, dapat sa puso mismo ito'y tumama. Ang pinakamamahal kong Kenzeng, hindi ba ang iyong dangal? Kaya bukas, ipapakita ko ang lahat ng ginawa mo sa mga pangunahing pahayagan para makita ng buong bansa kung sino ka talagang tao ka. Hindi pwede. Hindi pwede, Lanlan. Hindi mo ba talaga akong kaya patawarin? Huwag kang magsalita. Nagkakasuklam ka. Ang taong gaya mo, hindi ka dapat na patawarin. Palaging may paraan. Lanlan, okay lang kung hindi mo ako patawarin. Basta pakawalan mo lang ako. Gagawin ko kahit ano sa'yo. Pakiusap, Lanlan. Gagawin mo kahit ano? Tama. Siya yun. Dahil sa kanya nagulo ang lahat. At naawa ako sa sitwasyon mo. Ngayon, hihiganti ako sa kanya para hindi madumihan ng kamay mo. Kenzeng! Ngayon, sinong may gawa nito? Sinong may pananagutan? Malahimik ka! Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-aaway. Nagpakumbaba na si Chairman Chen. Ang mga mapang-ubusong ito ay nararapat ilagay sa libingan. Para kanino lahat ng ito? Ako yata yung nabulag na nahulog sa'yo. Isang taong may mukha ng tao, pero puso ng hayop. Langya ka! Dahil sa'yo, hindi sana nagdiborsyo sila lang sa akin. Ginugulo mo ang pamilya ko at inaatake mo pang anak ko. Susubukan kitang tapatan. Tama na. Pag-iwalayin mo na sila. Lanlan, pinaglabas ko ng galit mo. Parang wala lang. Pakawalan mo na ako. Hindi, Chenlan! Hindi mo pwedeng palampasin siya! Ang walang hiya naman pagkunwari! Tama! Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sabi ko sa'yo, dapat putulin ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa ilog para pakainin ng isda. Manahimik ka! Dahil sa inyo, nagkaroon ng away. Pa, ang ingay nila. Itapon sila. Kasabay ay tumawag sa pulis. Dalhin sila. Chairman! Lanlan! Ka na. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Lanlan! Hindi mo siya pwedeng palampasin! Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sige na. Isang pagkakataon. Tita, kahit 2 taon pinipilit ako ni Kenzeng na alagaan ka. Pero talagang mabuti ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa uling antungan mo, sisiguraduhin kung magkakaroon ka ng marangyang libing. Sana sa susunod na buhay mo, huwag mo nang makasalubong ang anak na gaya ni Kenzeng. Sige na. Ang espiritu ng iyong biyan ay tiyak na aalalahanin ka rin. Ngayon, oras na para ayusin mo ang sarili mong buhay. Anong gagawin ko? Pumunta ko muna sa ospital tapos umuwi ka at maghanda para sa pamumuno sa Yeha Group. Pa! Ganito ka pala. Pagkatapos ng 2 taong paglayo, parusa ko to sa'yo. Simula ngayon, ikaw ang magiging maliit na CEO Chen. Naiintindihan ko pa. Simula ngayon, sisikapin kong makasama ka ng mabuti at tulungan kang pamahalaan ng kumpanya. Sige. Manonood namin na tinatanggap ang pagbalik mo, Miss Chen. Binabati ka namin, Miss Chen, sa pagpasok sa trabaho. Kailan ko? Pa, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Gusto kong magpahinga ng 2 araw. Nagbago ng plano ko. Sa panahong ito, sasagutin mo na ang pamamahala ng kumpanya. Ganun ba? Pwede rin. Pero pa, gusto kong magsimula bilang advertising intern pagkatapos ng magiging biglang CEO. Makakasanayan ko rin ang aking kakayahan.
Sige, kung ngayon ang gusto mo. Simula bukas, mag-o-occupy ka bilang intern. Pumasok ka sa trabaho. Sige, salamat pa. Oo nga pala. Si Kinsey yang na yan. Inaayos ko na ang sitwasyon para sa kanya. Sa buhay niya. Huwag niya siyang lalabas sa harap mo. Babayaran na rin niya ang nararapat sa kanya. Alam ko na pa. Matagal ko nang alam ko anong klaseng tao siya. Sige, ito ang aking mabuting anak na babae. Malapit ng oras, kailangan ko nang umalis. Ang kumpanya ay nasa sayo na. Sige, pa, hindi ko bibiguin ang iyong tiwala. Oo. Pinagawa ko na kay Mr. Yulin ang isang jade bracelet para sa'yo. Nasa opisina ko ito. Huwag mong kalimutang kunin. Sige. Magsisimula bilang intern? Mukhang hindi rin masama. Si Lanlan, kakabalik lang niya. Walang tigil ang kaba ko nung inapi siya. Ipaalam sa lahat, bukas ay pupunta si Miss Chen sa kumpanya. Paalagaan siya ng maayos. Masusunod. Ano? Si Miss Chen ay pupunta sa amin sa advertising department bilang intern? Ito ang nag-iisang anak ni chairman, tagapagmana ng ihaw, at magiging chairman sa hinarap? Sige. Si Miss Chen ay nagka-green na jacket at Hermes na scarf? Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan ng maayos si Miss Chen. Maganda kayong lahat. Handa tayong salubungin ng maayos si Miss Chen. Opo! Maliliit na ako. Wala ka bang mata? Pasensya na. Chen yan? Kaklase mo ko nung high school. Hindi mo ba ako naalala? Chenlan? Bakit ka nandito? Nagka-intern ako sa ihaw. Papasok ako ngayon. Ikaw din? Papasok sa ihaw? Di ba ang ihaw ay parang sa may degree? Paano ka nagkapasok kung high school dropout ka lang? At yung mga tambay sa lipunan nagkapasok? Hindi ba ako nag-transfer ng school? Paano ko naging tambay sa lipunan? Ang malas ko naman. Alam mo ba magkano ang suot ko na ito? Pasensya na. Tunay na humingi ako ng paumanhin. Tingnan mo. Ganito na lang. Ibibigay kong scarf at coat ko sa'yo bilang kabayaran. Heto. Hindi ba ito Hermes? Paano rin nakuha ang ganong mamahaling bagay? Siguradong peking brand ito. Sige na. Dahil kaklase tayo noon, patatawarin na kita sa pagkakataong ito. Gray na coat, Hermes scarf. Iyan siya. Ikaw ba si Miss Chen? Ako si Gu Xiao, manager ng advertising department. Kumusta? Miss Chen, ang payak mo naman. Oo nga eh. Ikaw nag-iisang anak ng Ihaw Group at magiging chairman sa hinarap. Paano ka nakapasok bilang intern sa amin sa base level? Paano nalaman agad ang plano ko mag-intern? Miss Chen, sa trabaho, kung may hindi ka nagugustuhan, sabihin mo lang sa akin. Sa sweldo, ikaw ang boss. Ako ang bahala sa sweldo? Siguro nagkamali lang silang tao. Pero, ito ng pagkakataon ko. Aalagaan ko ng maayos ang lahat. Miss Chen, sumunod na po kayo. Ikaw ang bagong intern ngayon, di ba? Bilisan mo, linisin mo na ang lugar. Huwag mong harangan. Maglilinis ako? Oo. Hawak mo lang naman yung basahan. Dali, punasan mo ng mesa. Basahan? Sa kanya to. Ano? Hindi ba't ako si Chenlan? Anong sinasabi mo? Ako ang nag-iisang anak ng Ihaw Group. Hindi ko dadalhin ng ganitong mumurahin lang. Tama. Pero hawak mo ng mumurahing basurang yan. Anong itsura mo ngayon? Duda ka ba kay Miss Chen? Paano niyo mapapatunayan na siya ay si Miss Chen? Hindi ko nababanggitin pa. Ang scarf pa lang, sapat na para sa 6 na buwang sahod mo. Kung hindi siya, paano mo malalaman? Bobo ka ba? Ako? Tama na. Ikaw, intern. Nagtatampo na si Miss Chen. Kung magsasalita ka pa, paaalisin ka na. Bilisan mo na. Linisin mo ng pwesto ni Miss Chen. Bakit? Miss Chen, sumunod na po kayo. Dito sa Ihaw Group, ano bang klase ng mga taong kinuha namin? Puti na lang nandito ako. Sakto, para ayusin sila. Lilinisin ang masamang gawi. Pwede na ba? Oo, pwede na. Lumabas ka na. Huwag na sa harap ko. Nasaan ang bracelet ko? Nawala ang bracelet ko! Paano nawala ang bracelet mo? Ang bracelet ni Miss Chen ay napaka-espesyal. Sino kayang kumuha nito?
Chinlen, ikaw bang kumuha ng bracelet ko? Anong bracelet? Hindi ko pa nakita yon at hindi ko rin kukunin sa'yo yon. Kung sinasabi mo na hindi ikaw kumuha, buksan mo nga ang bag mo para makita namin. Kung wala naman, maniniwala ako sa'yo. Bakit kailangan ko ipakita ang bag ko? Ang sobrang pagtatanggol mo sa bag mo ay nagpapakita ng takot kami sa advertising. Malinis ang kamay. Hindi kami nawala ng gamit dati. Bakit yung dumating ka? Nawala agad ang bagay na ito. Tignan mo yung tsura niya. Kitang-kita, hindi malinis ang kamay. Ano ba sinasabi niyo? Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Buksan niyo ng bag. Ay! Grabe naman. Nasa bag mo nga pala ang bracelet. Yan nga ang bracelet ko. Miss Chen, ang bracelet mo. Ang bracelet na ito, hindi ba ito yung binili ni Chairman lang araw lang nakalipas? 5 bilyon ang halaga nito. Ginawa mismo ni Master Yulen. Ginawa niya ito ng kamay niya mismo. Alam mo na pala yun. Magaling ka rin mamili, Manager Gu. Miss Chen, hindi ka taka-taka na ikaw ang paboritong anak ni Chairman. 5 bilyon lang? Tingnan mo ang kulay ng bracelet na ito. Kitang-kita na peke. Hindi rin ito matas na kopya. Ikaw talaga! Kinuha mo na nga ang bracelet ni Miss Chen. At ngayon, nangas ka pang sabihin peke ito? Sinasabi mo na peke ang bracelet ni Miss Chen? Ipakita mo nga ang tunay na bracelet. Sakto lang. Mayroon akong tunay na isa. Chinlen, bakit mo kami dinala sa opisina ni Chairman? Oo nga, ano bang gagawin mo? Dahil ang tunay na bracelet na ginawa mismo ni Master Yulen ay nasa opisina ng Chairman. Ano? Ito ang opisina ng Chairman. May password lock pa. Hindi tayo makapasok. Paano natin malalaman kung totoo? Si Chen yun. Hindi ba siyang Miss Chen? Dapat kaya niyang buksan ang pinto ng opisina ng Chairman. Hindi ba yun obvious? Sigurado akong kaya ni Miss Chen ang buksan yan. Miss Chen, buksan mo na lang pinto para maalis ang maliit na magnanakaw na ito. Miss Chen, go na. Hintayin mo na lang. Pag nabuksan ni Miss ang pinto, ikaw ang unang matatanggal. Hintayin nating makita. Tingnan niyo. Hindi niya mabuksan ang pinto ng Chairman. Hindi talaga siya si Miss Chen. Sino ba nagsabi na hindi ko mabuksan? Sigurado akong mali lang ang password lock. Oo nga. Mali talagang password lock. Patuloy pa rin sa pagtanggi. Tingnan niyo na lang. Ha? Paano niya nabuksan ang pinto ng Chairman? Ibig sabihin nun, siya ang tunay na Miss Chen. Nakikita niyo ba ng malinaw? Ano bang ginagawa niyo? Bakit nabuksan ang pinto ng opisina? Ano itong nangyayari? Noong nakaraang mga araw, nasira ang pinto ng opisina ni Chairman Chen. Napatawag na ang repair service. Pero sabi ng repairman, hindi siya makakarating ngayon. Ngayong hapon lang siya darating. Huwag kayong basta-basta pumapasok. Nasira lang pala ang lock ng opisina. Diba? Bakit naman magkamali ang password ko? Oo. Paano kaya hindi alam ni Miss Chen ang password ng Chairman? Ikaw intern. Halos naloko mo ako. Ang tapang mo naman. Ang pinto ng opisina ng Chairman, binuksan mo pa? Ikaw na simpleng taga-baryo. Iniisip mo bang ikaw si Miss Chen? Hindi ako nagkamali mag-password. Ikaw intern. Nangas ka magnakaw ng ganitong mahal na bracelet. At ngayon, tapang-tapangan ka pa? May paraan pa ako para patunayan ang fake yung bracelet mo. Chen yun. Hahamon ka ba? Sige na nga. Tama na. Isa lang naman siyang intern. Palampasin na natin siya sa pagkakataong ito. Miss Chen, ang bait-bait mo naman. Miss. Si Chenlen, siya ang Miss Chen? Si Chenlen talaga ang Miss Chen? Assistant Wang, nagkamali ka yata. Ito ang totoong Miss Chen. Paano na to? Paano nangyari ito? Aking pagkukulang ito. Miss Chen. Assistant Wang, hindi ko nasabi sa'yo dahil matagal kang kasama ni Chairman Chen. Pati yung intern na pagkamalan mo pa. Kakauwi ko lang galing abroad. Normal lang na magkamali. Miss Chen, dumating ako para ipaalam sa inyo ang welcome party ng chairman para sa'yo. 3 araw mula ngayon. At espesyal niyang iniimbitahan ang head designer ng Balenciaga sa Paris na si Kevin para i-disenyo ang inyong damit at hihilingin kayong magsukat. Sige, naiintindihan ko. Si Kevin? Siya ay alamat sa fashion world.
At narinig ko, ang pagpapagawa ng damit sa kanya ay aabot sa 7 numero. Oo nga, siya ay special na gumagawa ng royal gowns para sa British royal family. Ang bait talaga ni Chairman kay Miss Chen talaga. Gusto rin naming makita. Walang problema. Sige, dadalhin ko kayong lahat para makita niyo siya. Salamat, miss! Ay, saya ko. Tara na, tara na. Natry mo na talagang maengganyo. Huwag kang mag-alala. Magbabayad ka ng kapalit. Hello? Hello pa? Natanggap mo na ba? Oo, natanggap ko na. Sige. Pero pa, hindi ba naibulgar mo naman ang tungkol sa pagpasok ko sa Yahoo Group? Hindi ko lang gusto na may mang-api sa'yo. Sige na nga. Pero pa, maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Ano yun? Sabihin mo. Hindi ba inutusan mo si Kevin na magdisenyo ng damit para sa akin? Oo, bakit? Pangako mo sa akin na, huwag mo muna siyang bayaran. Oh, sige, sige. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Ah, sige. Salamat pa. Bye-bye. Dumating na mga gown! Wow! Ito na bang mga gown ng Balenciaga? Ang dami naman! Siguradong ilang bilyon to. Ang dami. Talaga namang dami. Sabi ko na, huwag masyadong mapakita ang kilas. Hello, Miss Chen. Mr. Kevin, nagkamali po kayo. Intern lang siya. Ito ang totoong Miss Chan. Pasensya na, Miss Chen. Nagkamali po ako. Walang problema. Salamat sa effort mo. Ang mga gown na ito ay personal na pinili ni Miss Chen para sa kanya. Kung gusto mong ipakita na ikaw ang tunay na Miss Chen, mas mabuting ikaw na magpakilala ng mga gown na ito. Siyempre, alam ni Miss Chen ito. Hindi ba? Siyempre, kaya ko. Sige. Sige. Ito na lang. Ang damit na ito. Ito. Kung hindi mo masabi, huwag mong pilitin. Sino nagsabing hindi ko masabi? Ang damit na ito. Bakit hindi niya masabi? Hindi ba siya si Miss Chen? Nagkamali ba kami ng pagkikilanlan? Hindi ko talaga gustong damit na ito! Ang pangit nito! Hindi ito in-order ko! Ano ba Totoo itong ba to? nangyayari? Anong ginagawa niyo? Pinaghihinilaan niyo ba ako? Mula ngayon, ang ganitong estilo ng damit, huwag niyo ibigay sa akin! Pasensya na po, Miss Chen. Hindi ito ang custom-made para sa akin. Nasaan ang gown? Ibigay mo na rito. Wow! Wow. Ang ganda naman ng gown na ito. Puno ito ng mga diamante. Hindi ko maisip kung magkano ang halaga nito. Pakibalot mo na ito para sa akin. Opo, Miss. Miss Chen, sa tingin ko, maganda rin ang ibang gown dito. Pwede bang subukan namin? Oo nga, subukan niyo na. Hindi pa namin nakita ang ganitong kamahal na gown. Hindi ba ilang milyon lang to? Subukan niyo lang. Ireregalo ko na sa inyo. Salamat, Miss Chen! Sa totoo lang, ang mga ito ay binayaran ng chairman. Chen yun. Bawat damit dito ay milyon-milyon. Sigurado ka bang ibibigay mo sa kanila? Chenlan, niinggit ka ba? Para kay Miss Chen, maliit na halaga lang to. Parang alikabok lang. Tama, akala mo si Miss Chen ay tulad mo na isang probinsyana? Chenlan, kung gusto mo, lumuhod ka at humingi ng pawanin sa akin. Maaari rin kitang bigyan ng isa. Sige, bayaran na lang natin. Bayaran? Binayaran na ito ng papa ko noon pa. Pasensya na po, Miss Chen. Ngayon, hindi binayaran ng chairman. Ano? Ang mga gown na ito, kasama ang sa inyo, umaabot sa 30 million. 30 Cash po ba ito o card? Grabe, 30 million? Saan ako kukuha na ganyung halaga? Paano? Hindi naman siguro kayang bayaran ni Miss Chen ito? Anong pinagsasabi mo? 30 million? Para ni Miss Chen? Parang tubig lang yan. Oo nga, gumagamit pa siya ng black card. Di ba, Miss Chen? Sige, card na lang. Pakibayaran lang po. I-swipe mo na. Paumanhin, kulang ang balanse mo. 200 piso lang ang laman ng card ko. Paano ko mababayaran to? Baka naman sirain yung POS machine. Oo nga, palitan na lang ng isa.
Kulang pa rin ang balanse. Kulang pa rin ang balanse. Sige, huwag nang iswipe. Ilang beses na natin sinubukan pero hindi pa rin pumasok. Hindi naman siguro lahat ng POS machine ay sira. Oo nga. Ano ba to? Anong nangyayari? Nabot ko ng limit ng card ko. Eddie, pakibalik na lang ang mga gown dito. Hindi pwede. Napili ko ng mga ito. Eddie, tatawag na lang ko ng pulis. Hindi pwede! Hindi pwede tumawag ng polis! Di isauli na lang ang mga gown. Huwag mo na kaming gawa ng gulo dito. Si Miss Chen, hindi niya tayo papayagang isauli ang mga ito. Di ba, Miss Chen? Isauli niyo lahat yan! Miss Chen, sinabi ko, isauli niyo lahat yan. Hindi niyo ba narinig? Kung ayaw niyang bilhin, sabihin niya lang bakit ka ba nagagalit ng ganito? Nakakahiya naman. Sige na, itago na lang ang mga gown na ito. Sandali lang. Ang gown na ito. Bibilin ko. Ito ay black card ng Yeo Group. Ikaw ang tunay ni Miss Chen. Anong ginagawa nila? Bakit nagiging ganito si Kevin? Si Chenlan ang malit na salbahing ito. Anong kahilas kanya? Miss Chen, naglakas loob siya. Hindi namin siya patatawarin. Hindi namin siya palalampasin. Ngayong gabi, ang project ni Mr. Zeng, sasamahan mo ko sa pag-coordinate. Sige. Sobrang kilala si Mr. Zeng bilang isang malaking womanizer kapag nailagay kita sa kama ni Mr. Zeng. Tapos na ang laban mo. Manager Gu, hindi ba project meeting ang usapan? Bakit nandito tayo? Anong ibig mong sabihin sa ganitong lugar? Normal lang naman na mag-ooperate ang bar. Manager Gu, pag dinadala ang kliyente sa ganitong lugar para mag-usap, hindi ba niya iniisip ang kaligtasan ng empleyado? Ikaw ay isang intern lamang. Maging masunurin ka lang sa sinasabi ko. Ano bang kailangan mong ipakita o ituro? Gusto ko lang, tama na! Gawin mo kung gusto mo. Umalis ka na. Sa ihaw, hindi namin kailangan ng intern katulad mo. Naiintindihan ko na. Mr. Zeng, pasensya na sa paghihintay. Huwag kang paikli ng ite. Ibuhos mo na ang alak para kay Mr. Zeng. Sige na. Ito ang teritoryo ko. Bata, ang ganda mo naman. Katatapos mo lang ba sa trabaho? Intern pa lang ako. Eh yung project na ito, malaki ang responsibilidad mo rito. Chinlan! Anong ginagawa mo? Pasensya na. Sobrang lamig kasi. Nanginginig ang kamay ko. Ganyan na lang. Maghahanap ako ng tao para ayusin ito. Maliit lang naman ito. Huwag hayaang may pumasok. Makakaistorbo sa usapan natin. Ang generous ni Mr. Zeng. Hindi siya masyadong mahigpit sa detalye. Eddie, simulan na natin ang pag-uusap tungkol sa project. Huwag muna. Uminom muna tayo ng isang baso. Chinlan, itong baso, ialay mo kay Mr. Zeng. Bago pa lang ako, hindi ko alam ang mga tamang paraan sa ganito. Kung sanay ka na sa ganito, Manager Gu, sigurado mas gusto ni Mr. Zeng na ikaw uminom nito. Chenlan! Anong ibig mong sabihin? Isang baso lang? Hindi ka inom kasama ako? Sasabihin ko sa'yo, ang project na ito, hindi ko pa pinipirmahan. Pwede pa akong umatras anumang oras. Chinlan, kung magkamali ka, maaari kitang palisin agad. Wala ka ring respeto sa akin. Ikaw ay isang intern lang. Pero naglakas loob kang kapahirapan ako. Ngayon, itong alak na ito, kung hindi mo iinumin, huwag kang umalis sa kwartong ito. Ba't ka nagmamadali? Iinom ako. Mr. Zeng, mag-isa kong uminom, nakakabagot. Ganito na lang, hayaan mo si Manager Gong magbuhos ng alak para sa'yo. Ayaw mo ba, Manager Gu? Wala ka rin pang respeto. Ginawa mo pa akong alipin. Hindi mo ba sinabi na pagpasok ko rito, maglilingkod ako kay Mr. Zeng? Oo nga. Hala, ibuhos mo na. Uminom ako kasama si Miss Chen. Opo, Mr. Zeng. Heto. Oh, sige. Mr. Zeng, tingnan mo. Natapos ko nang inumin. Ikaw. Sige. Uminom ka lang. Tatapusin ko rin tong inumin ko.
Mr. Zeng, magpatuloy ka lang sa pag-inom. Lalabas muna ako para tumawag. Sige. Alagaan mo ng maayos si Mr. Zeng. Sige na. Mr. Zeng, ako rin ay alis na muna. Saan ka pupunta? Mr. Zeng, mangyaring magpakabait ka. Magpapakabit ako. Kung napansin mo ako, iyon ay para lang ibigay sa iyo ang mukha. Naiintindihan mo ba? Basta't mapalagayan mo ako, ano man ang gusto mo, maibibigay ko sa iyo. Halika na, baby. Ikaw! Sinampal mo ko! Bakit bang bagal ng bisa ng gamot? Hindi mo inanom yung alak. Akala mo ba ganun ako katanga? Naiinom kahit sinong nagbigay? Hindi mo ininom, ayos lang. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka susunod sa akin ngayon, papaalisin ka ng ihaw. Papalisin ako? Sex harassment yung ginagawa mo. Pwede kitang idemanda sa polis. Yung mga dating assistant, ganun din ang sinasabi. Pero sa huli, hindi ba sila naiinom sa dulo? Naglilingkod sa akin. Ikaw, Hindi ito ang unang beses mo. Yung mga yon, lalo pang nagmamadaling humingi sa akin. Hindi ko sila napansin. Kung napansin kita, swerte mo lang. kayo! Takbo na! Bakit hindi ka tumatakbo? Bibigyan kita ng babala. Hindi ako nag-iisa dito. Huwag mong asahan na babalik si Gu Xiao para iligtas ka. Kahit bumalik siya, magliligon din siya sa akin. Ikaw! Tigilan mo nang walang kwentang salita. Kung may lakas ka, gamitin mo sa dapat gamitin. Lumapit ka dito! Binibigyan kita ng babala. Kung gagalawin mo ako, hindi ka palalampasin ng ihaw. Yihaw? Ano bang yihaw? Akala mo ba ikaw ang heiress ng Yihaw Group? Ako nga! Sige na nga! Narinig ko na. Isa ka lang intern. Binibigyan ka lang ng mukha. Miss Chen! Hindi ba't ikaw si Assistant Wang? Anong nagdala sa'yo rito? Bakit mo? Ayos ka lang ba? Assistant Wang, dumating ka sa tamang oras. Yung intern nyo, siya pa ang nangakit sa akin. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi ako nangakit sa'yo. Mali bang sinabi ko? Ikaw, isang bagong intern, gusto mo ng kickback, gusto mo pang umangat sa trabaho, kaya inanyayahan mo ako sa ganitong lugar. Hindi sinabi sa unang pagkikita, gusto mo pa akong painumin ng alak, gusto mo pa akong tulungan sa karera niya. Tama, sila. At ako, lahat kami ay saksi. Huwag ka nang lumapit sa kanya. Sinasabi mo ba na lahat ng ito ay kasalanan niya? Oo, Assistant Wang. Dito, sasabihin ko sa'yo. Tignan mo, sa ganitong estado ko, maraming babaeng pwede kong bayaran. Bakit ko pa hahanapin ng isang basurang tulad niya? Assistant Wang, bakit mo naman ako sinapal ulit? Alam mo ba kung sino siya? Isa lang siyang intern. Tumahimik ka! Siyang heiress namin. Ano? Heiress? Heiress, hindi ko alam na ikaw yon. Sinasabi lang nila na isa ka lang intern. Intern, kaya pwede mo nang abusuhin? Hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Assistant Wang, hindi lang niya akong binastos. Binastos din niya ang ibang babae. Dali, kolektahin ng bidensya at i-report sa polis. Ayoko makita siya ulit. Opo, Miss Chen. Miss Chen, gusto mo bang ayusin ang nangyari sa kumpanya? Hindi na. Bukas ng welcoming party sa mga bagong empleyado. Gusto kong makita kung hanggang kailan pa magpapanggap si Chen yun. Chinlan, kamusta ka kagabi? Napasign bang proyekto? Hindi. Anong ibig mong sabihin hindi? Simula ngayon, si Mr. Zeng hindi na makikipag-collaborate sa atin. Chinlan! Ang lakas ng loob mo! Ito ang malagang proyekto ng Yihaw at nangas mo pang sirain ito? Sabi ko na nga, si Chinlan hindi marunong tapusin ang bagay, ngunit magaling sa paggawa ng gulo. Nasira mong pagkakataong ito. Paano mo balak akuin ang epekto nito? Hindi ko pa nasabi sa'yo. Bakit kagabi, iniwan mo si Mr. Zen ng biglaan at may mukha ka pang manghusga sa akin? Tama na! Ano bang kinalaman ni Manager Gu dito? Hindi mo ginawa ang trabaho mo. Kaya ayusin mo na ang gamit mo at lumayas ka na. Natanggal kita sa trabaho. Kahit sa maliit na bagay na ito, hindi mo nagawa ng maayos. Kung tinagal ka ng heiress, ayusin mo na ang gamit mo at lumayas ka na. Huwag ka na mahiya pa. Pwede bang pakinggan niyo muna ako? Tungkol kay Mr. Zeng, hindi niyo ba alam?
Ano nangyari? Si Mr. Zeng ay naipadala na sa bilangguan. Inanunsyo ng Zeng Group ang pagkakabangkurete. Ganun kalaki nangyari, pero hindi nyo man lang tinitingnan? Imposible naman yon. Ang Zeng Group ay napakalaking kumpanya. Huwag ka na nga mangistorbo dito. Akala mo ba maniniwala kami? Ano? Si Mr. Zeng ay dinimanda dahil sa sexual harassment ng maraming babae. Naproseso na siya ng batas. Ang Zeng Group ay inanunsyo ng pagkabangkurete dahil sa problema sa pondo. Ito, paano? Imposible! Paano naipit siya ngayon matapos makainom ng isang beses kasama siya? Ano ba bang dahilan? Tama! Swerte ka lang ngayon. Oo, talagang swerte siya. Oo, swerte ako. Bukas ay ang welcoming party. Sinasabi nilang chairman ay may inihandang malaking regalo para sa'yo. Kailangan mo kaming isama para makita namin. Walang problema. Kasama tayo sa trabaho kaya hindi ko kayo makakalimutan. Siyempre, isasama ko kayo. Pwede ba tayong lahat pumunta? Ayos! Talaga namang mabait ang Aries sa atin. Salamat, Aries. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Tara na. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka pa makakakilos ng ganyan. Ay, hulaan niyo kung anong narinig ko kanina. Huwag ka naman magpaligoy-ligoy pa. Kanina kasi, narinig ko sa head chef na para sa lubungin ng Aries, nagpagawa siya ng cake na nagkakahalaga ng 8 million. Isang cake na 8 million? Isang cake lang naman yan. Maliit na bagay. Tunay nga ng Aries, hindi iniintindi ang isang cake na 8 million. Miss Chen, anong klaseng karangyaan ang hindi mo pa nakikita? Ang restaurant na ito ay kilala sa hirap nitong mag-reserve. At si Miss Chen ay alokin pa tayo ng pagkain. Sundan niyo lang ako. Mamaya, may mga mararanasan rin kayo. Asa si Chinlen? Hindi na yun pupunta. Ang mahirap na yun. Lagi nilang nakakasakit kay Miss Chen. Paano pa siya magkakaroon ng mukha sa welcoming party? Hindi ko pa nakita ang ganitong mapangahas. Isang simpleng intern lang, pero araw-araw puno-puno ng yabang. Napakapangahas. Sige na, isang magandang araw ito. Bakit pa natin dadalhin ng malas na yun? Oo nga, tama. Hindi ba siyang tunay na heiress? Nakalimutan niyo ba na nakipagkita siya kay Kevin? Siguradong dahil lang sa kagandahan, kaya na-rent niya ang damit na yun. Tama nga, akala ko nga na may mata siyang katayuan. Anong katayuan bang meron siya? Isa lang nagkakadiri at mahirap. Kayo, Chinlen, talagang walang hiya ka. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo pumunta sa welcoming party ko, sabihin mo lang ng diretso. Di mo kayang bumili ng gown, maaari ko namang ipahiram sa'yo. Pero ibinenta mo katawan mo para lang ma-rent ang damit na ayaw ko. Sino bang niloloko mo? Tama. Walang hiya ka talaga. Nagkakadiri pa rin para sa amin. Dito sa Yeho Group, paano nagkakaroon ng ganito na nakipaghalikan sa ibang lalaki? Talagang walang disiplina sa sarili. Ano ba talagang pinagsasabi niyo? Ang damit na ito ay binili ko. Ay naku, tama na. Huwag mo na akong lukohin. Hindi niyo ba alam? Ganito talaga si Chenlen. Nung high school pa kami, magulo na kanyang personal na buhay. Maaga pa lang, huminto na siya ng pag-aaral. Noon kasi, kakawa siya sa akin. Kaya hindi ko pinagsabihan. Hindi ko inakala na ngayon, ganito pa rin siya kakulangan sa disiplina. Chen yun, hindi mo kayang bilhin kinakakalat ka ng chismis. Sino nagsabing hindi kayang bilhin ng heiress? Tama, talaga namang mayaman na mayaman ang heiress. Huwag mong banggitin ang gown na yun. Kahit bilhin niya ang hotel na ito, madali lang yun sa kanya. Tama. Ako lang yata nakaisip na wala na yun sa pag-aayos. Kaya hindi na lang yun ginawa, maliit at silang hotel lang ito. Hindi ko pa pwedeng bilhin kung gusto ko. Bakit ka natatawa? Natatawa ako sa'yo. Sobrang pinalaki mo naman ang eksena. Hindi ka ba nagtanong-tanong kung kanino ba talagang pag-aari ng hotel na ito? Miss Jen, ang hotel ito, sa'yo pala. Ah, ganun ba? Sa akin pala to. Miss Jen, ang humble mo naman. Hindi mo sinabi na sa iyo pala yung hotel. Hindi ko naman gusto kayong biglain. Takot kayong mabigla? O hindi mo lang talaga alam? Chinlen, tumahimik ka na lang. Ang ginagawa ni Miss Chen dahil lang siya isang mababang profile. Tingnan mo, naiingit ka pa. Umupo ka na. Magsisimula na ang party. Huwag muna natin pag-usapan ito. Halika, upang ipagdiwang ang pagpasok ng Aries. Mag-toast tayo ng sabay-sabay. Congratulations, Aries. Salamat. Congratulations, Miss Chen. Chinlan, isang intern ka lang. Hindi ka ba dapat mag-toast ng extra kay Miss Chen? Bakit? Intern ka naman eh. Kung gusto mong manatili sa Yeho Group, nakadepende yan kay Miss Chen. Lahat ay nakadepende sa kanya.
Kung ganun nga, ganito na lang. Mag-toast ako ng 2 baso. Ikaw isa lang. Tama, may alam ka na. Sandali, nakakabagot naman uminom ng ganito lang. Kung inom tayo, dapat ang pinakamahal. Ito, isang bote lamang. 1 pesos na nagkakahalaga ng 1 milyon. Miss Chen, dapat mo talagang inumin ang pinakamahal na alak. Ano? 1 milyon? Miss Chen, hindi ko pa natitikman ito dati. Sige, samantalahin na natin to. Sandali! Bakit? Miss Chen, hindi ba kaya mong bayaran ng bote na ito? Chinlen, tumahimik ka na. Akala mo ba si Miss Chen ay katulad mo? Buksan mo na. Ay! Sige na lang. Anyway, sa iho rin naman ng hotel na ito. Ilalagay na lang sa account. Sige, ito na lang inumin natin. Sinay naman ako sa ganitong alak. Sige. Uminom muna ako bilang toast. Miss Chen, sanay ka namang uminom. Bakit ka umubo ng ganito? Hindi niyo alam? Kamakailan lang ay medyo may sakit ako. Kaya hindi ako pwedeng uminom. Ah, ganun ba? Mas lalo kang hindi dapat uminom. Oo nga, Miss Chen. Mas malaga ang kalusugan. Nakakainis ka talaga. Bakit pa siya pinilit uminom? Oo nga, ang sama mo. Ang sinabi niyo, medyo nakakatawa naman. Kayo ang nagpatoast sa akin kanina. Bakit ako yan sinisisi niyo? Ako ba? Ngayon, lahat ng ito ay binabato sa akin. Isa ka pang intern at ang dami mong reklamo. Lumabas ka na at i-follow pang pagkain. Miss Chen, bakit ka lumabas? Pinapunta nila ako sa kusina para i-follow up ang pagkain. Nasaan ang pagkain ko? Miss Chen, hindi ka ba nagsasawa dyan? Ang layo-layo pa natin. Si Chen yun na napaka-clutch. Dapat may mapinsala kahit konti. At yung grupo sa kumpanya na palaging minamalit ang iba. Huwag mo isiwalat ang aking pagkakakilanlan. Naiintindihan mo? Ah, tamang-tama Miss Chen. Ito ang cake na espesyal na inihanda ni chairman para sa'yo. Pero kamakailan, nagbabantay ko sa timbang ko. Hindi na ako kakain. Ibalik niyo na lang yan. Pupunta na ako sa kusina para i-follow up ang pagkain. Tandaan mo, huwag talagang ipalam ang aking pagkakakilanlan. Opo, Miss Chen. Miss Chen, gaano nakatagal bukas ang restaurant ng pamilya mo? Nandoon, nagtanong na ako sa kusina. Sabi nila, hindi pa pala nag-order si Miss Chan. Bakit Miss Chan? Hindi mo ba kayang bayaran ang pagkain dito? Hotel ko nga ito. Ano bang hindi ko kayang bayaran? Kanina lang, nakalimutan lang mag-order. Anong gusto niyong kainin? Pumili kayo kahit ano. Intern, isulat mo. Ah, nakalimutan ko lang sabihin. Kahit sa iho ang hotel na ito. Sabi ni Chairman Chen, kahit sino ang dumating, dapat normal ang gastos nila. Ano? Sige, sabihin niyo na. Anong gusto niyo i-order? Bilisan niyo na. Nagugutom na ako. Mag-order na kayo. Ang perang ito, kaya ko pang gastusin. Ay, oo nga pala. Medyo hindi masyadong maganda ang pakiramdam ko ngayon. Titingnan ko muna. Kailangan niyo rin naman ng body management, di ba? Mag-order muna tayo ng medyo hindi mahal. Ah, Miss Jen, bakit hindi ikaw na lang mag-order? Pagkatapos rin, hindi kami masyadong pamilyar sa ganitong high-end na restaurants. Susunod kami sa inyong panglasa. Sige, mag-order tayo ng boiled cabbage, chicken soup, at saka celery with fruits, at isang stir-fry pork with vegetables. Sapat na muna yun. Talaga namang matipid ka, Miss Chen. Pang promosyon lang in-order mo. Pasensya na sa inyo ngayon. Pag gumaling na ako, magpapakain ako na mas masarap sa inyo. Miss Chen, ang bait mo naman. Ang kasama ka lang namin sa ganitong high-end na restaurant ay isang karangalan na para sa amin. Oo nga, magaan lang ang kain, maganda sa katawan. Bukod pa rito, may cake pa tayo, di ba? Ah, Miss Chen, di ba sabi ni chairman na ipapadala na ang cake kanina pa? Nasaan yung cake? Pupunta ako para i-follow up. Na-order ko ng pagkain. Nasaan na si Miss Chen? Hintayin ko pa siyang i-quote ang presyo. Chinlen, matagal kinang pinagtitiisan ni Miss Chen. Pero ganito ka pang kakapal? Alam mo ba kung anong kahinatnan kung gagalitin mo si Miss Chen ng ganito? Ano bang kahinatnan?
Sige nga. Ikwento mo sa akin ng detalyado. Ikaw... Wow! Hindi ba sinabi kong ibalik na? Bakit ipinasok na naman? Ito ay mula sa isang kilalang French pastry chef at siya mismo ang gumawa ng espesyal na cake na ito. Lahat ay gamit ng imported na frozen cream. Ang halaga, 8 milyon. Cake na 8 milyon? Hindi ko pa nakikita ito dati. Kahit ang cake ko, Chen yun. Gagamitin mo rin? Paano niya nagawa yun? Kahit isang kagat lang, ay worth na ilang daang libo. Diyos ko, talaga bang pwede itong kainin? Siyempre pwede. Ako na maghihiwa. Chen yun! Chenlan, ano na naman ba ang ginagawa mo? Bakit parang kilala ko ang taong ito? Chen yun, hindi mo pwedeng hiwain ang cake na ito. Bakit? Dahil ang cake na ito ay hindi sa'yo. Chenlan, naiinis ka na ba sa selos? Ang cake na ito hindi kay Miss Chen? Eh sa'yo ba to? Chen yun. Kapag hiniwa mo ito, magkakaroon ka ng utang na 8 milyon. Isipin mo muna yon. Ha! Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gumagawa ako ng ganitong cake araw-araw. Ano mo pagkakaiba rito? Talaga namang hindi ka sumusuko. Chenlan, ano mo pakialam mo? Hindi naman to sa'yong cake. Si Miss Chen ang naghahati ng sarili niyang cake. Bakit mo siya inaabala? Tama. Siguro hindi mo lang kayang bumili. Huwag na nating pigilan ng pagkain ng cake. Lumayo ka nga. Ikaw na lang magsabi sa lahat. Kanino ba talaga ang cake na ito? Sabihin mo na! Kanino ba tong cake? Ito ay cake ng heiress. Alam ko na ito ay cake ng heiress. Ang tinatanong ko, si Chen yun. Siya ba talagang heiress? Sabihin mo na! Oo, siya ang heiress. Narinig mo ba? Sabi ng waiter, siya talaga si heiress. At ito rin ang cake ng heiress. Miss Chen, huwag mo na siyang pansinin. Magsimula na tayo sa paghiwa ng cake. Yun. Ito ay 8 milyon. Saan natin kukunin ang ganitong pera? Lumayo ka! Miss Chen, hiwain mo na. Hindi na kami makapaghintay. Chen yan! Hatiin na natin. Ito, para sa'yo. Si Miss Chen ay napakabait. Binigyan pa niya ng isang slice. Ang slice na ito ay pera na hindi mo kailanman kikitain sa buhay mo. Dahil ang heiress lang ang napakabait at hindi nagbibilang ng nakaraan laban sa'yo. Chen yun. Sana managot ka sa ginawa mo. Huwag ka na mag-alala. Mas mabuti pang alalahanin mong sarili mo. Isang intern ka lang. Hindi pa sigurado kung matitirang empleyado ka. Bakit narito ang cake ng heiress? Manager, sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na hiwain ito? Sinasabi ko, sino ang humati nito? Saan niyo nakuha ang lakas ng loob na hiwain ang cake ng heiress? Nagkakamali ka ba? Ang heiress ang naghahati ng sarili niyang cake. Anong problema dyan? Heiress? Oo nga. Ito siya ang heiress. Sino ba siya? Miss Chen! Sinampal niya ako. Tulungan mo kong turuan siya ng leksyon. Paano na ito? Matutuklasan ang sikreto ko. Miss Chen. Tinawag mo ako? Pasensya na kanina, hindi kita nakita. Hindi mo naman sinasadya. Umalis ka na. Sandali! Sinampal niya ako. Hindi ko siya basta-basta palalampasin. Paano mo gustong gawin yun? Miss Chen, sinampal niya ako. Tulungan mo kong turuan siya. Hindi pwedeng tapusin na lang dito. Ginawa na. Tapos na. Umalis ka na at magsimula na tayong kumain. Miss Chen! Sige na. Habulin ko na siya mamaya. Anong sabi mo? Manager Gu. Hayaan mo na lang ang manager ng hotel ay hain ng ilang putahe bilang paghingi ng tawad. Tungkol sa bayad nito, maaari ito ibawas sa sweldo ng manager ng hotel o babayaran mismo ng heiress. Nasa heiress ang desisyon. Tama ba? Heiress? Kumain na nga tayo. Miss Chen, nalaman ko na.
Ang waiter na si Chen Feng ay ama ni Chen Yun, kaya niya na itulak ang cake papunta dun. Walang duda. Pakiusap, Ares. Patawarin mo ng anak ko. Si Chen yun at ang iba pa sa hotel ay nakapag-order na ng pagkain na nagkakalaga nilang 100,000. Ano? Salamat, Eres! Sige. Dahil sa Eres, nakatikim kami na ng pagkasarap na pagkain. Oo nga, kung hindi dahil sa Eres, hindi namin matitikman ang ganitong mamahaling pagkain Talaga sa buhay naman. namin. Bakit ka nandito? Ikaw, bakit ka nakapag-order ng ganito karaming pagkain? Ako ang nag-order ng sarili kong pagkain. Anong klaseng ugali yan, waiter? Yung pagkain ang ini-order ni Eres. Ano bang kinalaman mo? Iyon lang siguro ikaw nagkakandara pa dito tagtuturo-turo. Alam mo naman na magkano ang mga pagkain ito, di ba? Sabi ko na nga sa'yo, di ba? Gamit ang sarili pera ng Eres. Ano bang kinalaman mo? Talaga naman sa ganitong mataas na klase ng hotel, may ganitong bastos na tao. Tumahimik ka! Ikaw! Karumalduman na waiter! Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mong katayuan? Nakuha mo pang sumigaw sa akin? Ikaw! Anong sabi mo? Hindi mo ba narinig ng maayos? Umalis ka na! Lumabas ka na! Umalis ka! Siyan yun! Nababaliw ka na ba? Ito ang sarili mong ama! Ano? Ano? Ito ang tunay na ama ng Eres? Sinabi mo bang matanda ang tunay na ama ng Eres? Imposible naman. Huwag ka na magsalita ng kalokohan dito! Paano kung pwede magkaroon ng ganitong ama? Ako ang naglangihaw group! Ang tunay na Eres! Ikaw! Naiintindihan ko na. Chanlan, siya na ikaw ang nagdala sa kanya dito upang sadyang guluhin ako, di ba? Napakasama ng puso mo. Ano mo nagawa? Manager, dalhin mo siya palabas. Tumawag ka ng ambulansya. Opo. Chen yun, ikaw ang mas nakakagulat at nakakasuklam kaysa sa iniisip ko. Huwag kang magpanggap dito. Eres, huwag ka na magalit. Kain muna tayo. Ano ba kakainin natin? Nagagalit na ako. Hindi ko pa natitikman yan. Ano ba yan? Eres! Miss Chen, hindi ba nila kailangan magbayad? Ang pagkain na ito, dapat sana'y para turuan silang matutong magpakatino. Ngunit hindi ko inasahan na si Chen yun ay hindi lingtanang kaligtasan ng kanyang sariling ama. Ilagay na muna sa account. Huwag ka mag-alala. Ang pagkain na ito, kabilang ang cake, babalik ni Chen yun ng isa-isa. Dahil lahat ay narito na, ipapahayag ko na. Sa pagkakataong ito, ang kumpanya ay magpapalabas ng bagong proyekto ang advertising department. Ito ay para i-promote ang bagong produkto. Siya mismo ang magbabantay ng proyekto. At sa press conference, darating din ang chairman. Sinong pupunta? Ako. Chinlan, paano ka bilang isang intern magkapangasa sa ganito importanteng proyekto? Siyempre, ibibigay ko ito sa Eris. Ang proyektong ito ay tatanggapin ko, karapat dapat. At bakit? Dahil siya ang Eris. Siya ba? Siya ba talagang Eris? Nasa hotel noong araw ay hindi man lang inamin ang sariling ama? Tigilan mo ng pangbato ng dumi sa akin! Chinlan, kung talagang hindi ka kontento, gawin mo na lang ang isang proyekto. Pagkatapos, tingnan natin sino makakapasa. Manager Go, maaari bang makipagkompetensya sa Eris? Narinig ko na mga nagawa ng Eris noon ay nanalo ng malaking premyo. Chinlan, sinasabi ko sa'yo, maging mahinahon ka lang bilang intern mo. Pagkakapag oras na, mapapahapong mukha mo at kakaiyak ka pa. Sige, sa oras na yun, bawat isa ay gagawa ng isa. Sinong mas magaling, siyang pipiliin. Ayos lang. Mukhang may kumpiyansa ka. Ngunit huwag mo kong sisingin kung hindi kita pinalalaanan. Advertising award 3 taon na nakalipas. Ay akin. Ikaw? Chinlan. Ngayon, ang pagmamayabang mo ay sobra na. Tingin ko sa'yo, hindi mo alam kung anong advertising award. Siguro nga. Ngayon, lahat ng departamento ay alam na isa kang tambay na huminto sa high school pero hindi pa rin marunong maging maayos at bigla na lang lalabas ngayon. Tila hindi siya titigil hanggat hindi nakikita ang kabaong. Eres, bakit hindi natin itaas ang taya? Sinong matatalo? Siya ang alis sa Yehua Group. Ayos. Chinlan, handa ka na bang lumabas sa Yehua Group? Sige. Aabangan ko na lang. Sana lang kapag natalo ka. Ang ilang tao, huwag sanang baliwalayan ang salita nila. Chinlan, kapag natanggal ka sa Yehua Group, walang magkakaalam sa aking pagkakakilanlan.
Chinlen, maghanda ka na. Aalis ka na. Ngayon, inaanyayahan ang dalawang individual na sumunod sa entablado at ipakita ang kanilang mga gawa. Kumusta? Ako si Chenyon. Ito ang aking disenyo. Panoorin niyo. Ang ideya ng Eris ay sobrang galing. Talaga namang karapat-dapat sa Eris. Sa tingin ko, pwede na ito isali sa kompetisyon. Oo nga, talaga namang kamangha-mangha. Maganda ang simula, pero medyo madali ang wakas. Ikaw na. Kumusta? Ako si Chenlen. Ito ang aking gawa. Ano ba ito? Bakit eksaktong pareho? Hindi ba kapareho ito ng gawa ng Eris? Eksaktong parehong simula. Curious kayo kung bakit ang aking gawa ay eksaktong pareho kay Chinyan? Ito ay dahil kinopya niya ang gawa ko. Ano sinasabi mo? Sinasabi mo na kinopya ko ang gawa mo? Nasaan ang ebidensya? Hindi ba nasira mo ang ebidensya? Para sa akin, ikaw ang kumukopya sa akin. Sino nga bang kumakopya? Panoorin niyo lang ng buo. Malalaman niyo rin. Ayos! Ito ang pinakamahusay na patalastas mula simula hanggang wakas. Sobrang kahanga-hanga. May tanong lang ako. Ang estilo ng patalastas na ito ay parang gawa 3 taon na nakalipas na nanalo sa international. Ikaw ba yun? Ako nga yun. Narinig ko na ang dalubhasang ad maker sa loob ng 3 minutong clip lamang ay nanalo na sa international ng gintong parangal. Talaga namang kahanga-hanga. Pagkatapos manalo, nawala siya. Hindi ko inakala na makikita ko siya muli sa Yeha Group. Imposible. Mr. Ma, huwag kayong magpadala sa kanya. Bagong intern lang siya. Paano siya magiging dalubhasa sa sinasabi niyo? Talaga bang baka mali ang pagkakakilala niyo? Oo nga, kumpara lang sa pagpasa, ang Eris dapat yon. Paano magiging Chinlan ang intern na ito? Pero, ang pelikula ni Chinlan ay talagang mas kahanga-hanga kaysa kay Eris. Mas kumpleto pa. Tahimik ka! Kung mananatili kang tahimik, Nakakatuwa naman, kayo ay nasa advertising pa rin. Hindi nyo man lang alam kung sino ang magaling at sino ang hindi. Kung may mga bulag na tulad ninyo sa Yeho Group, mawawala rin kayo sa industriya. Miss Chen, pumirma ka sa aming kumpanya. Ipinapangako ko, sa susunod na 10 taon, lahat ng proyekto ng kumpanya ay ipapasa ko sa iyo. bakit? Hindi pwede, Mr. Ma. Bagong intern lang siya. Hindi niya kakayanin ang ganitong proyekto. Tingnan niyo, itong mga proyekto, puno niyo ipasa sa akin, pwede ba? Ikaw, hindi pwede. Hindi, Mr. Ma. Hindi pwede ito sa ganitong paraan. Hindi niya kakayanin. Chairman, dumating na rin kayo. Pinag-uusapan namin ang pelikula ng Eris. Ang idea ng Eris ngayon ay sobrang galing. Talaga ba? Hayaan niyo ako makakita. Isang pelikula na mahina sa simula at tapos. Ganitong klase ng pelikula, hindi ginawa ng anak kong babae. Chairman, ang Eris ay naglaan ng maraming effort para sa pelikulang ito. Ilang araw siyang hindi nakapaghinga ng maayos. Hindi ba tama yon, Eris? Eris? Oo, Chairman. Ang mukha niyo ay... Ang Eris ng Yeho Group ay iisa lamang. At iyon ay si Chenlan. Ano? 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 Siyang Eris? Ano? Sa Chenlan ng Eris? Hindi ikaw ang heiress. Ako? Eris? Lagi kang nandyan sa harap ko. Pero ako, sinabi ko na sa'yo noon pa. Pero hindi ka naniwala. At kayo rin. Gu Xiao. Tian Tian. Lin Yan. Lin Miao. Kayong 4, lalong umiikot sa kapangyarihan para magpakitang tao sa Eris at walang pakundangan. Kung hahayaan ko kayong manatili sa ihaw, sasapawan ninyo ang buong kumpanya. Sinesisante ko na kayo. Chairman, pakiusap po, huwag niyo na kaming tanggalin. Nagkamali lang kami sa panghusga. Anong gagawin namin ngayon? Talaga naman, Chairman. Manahimik kayong lahat! Kayo ang lagi nagsasabi na ako ang heiress. Hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Pwede dahil sa inyo. Matagal ko na nilinaw ito. Tama na. Tauhan, hilahin niyo sila palabas. Chenlan! At yung cake na 8 milyon. At ang dinner bago ka pumasok sa trabaho. Lahat ng pera inuulat ko na sa pulis. Maghintay ka na lang.
Hindi! Shenlan! Ayoko makulong! Dahil dati, magkaklase tayo dati! Patawarin mo na lang ko sa pagkakataon ito! Lahat ng ito ay bunga ng sariling kasalanan mo. Lahat na nandito, umalis na kayo. Okay ka lang ba? Okay lang po. Talaga namang anak ko. Pagdating mo, lahat ng salot sa kumpanyang ito, pinalayas mo na. Kaya ipapasa na ni Papa sa iyong kumpanya.